Ganyan yan mga bossing. O yung pagputukan ngayon sa eskwelahan, lahat man tayo may kasalanan dyan. Pero ang pinaka may kasalanan talaga itong mga nasa gobyerno, itong humahawak ng ano natin, humahawak ng peace and order, itong mga na supposedly nag-a-advocate para ang mga kabataan natin ay mapunta sa mas mabuting landas. O ang mga ano niyan, ang mga may kasalanan niyan, itong mga taga-gobyerno dahil nagkukulang sila. Paano? Nakafocus sila saan? Nakafocus sila sa 2028. Nakafocus sila sa 2028 mga bossing. Na matalo si Inday Sara. O, di ba binigay nila yung ano, binigay nila kay ano, binigay nila ano na natin to. O, yan, sige na, patayin na natin to. Binigay nila yung DepEd kay Inday Sara, remember? Oh, binigay nila yung ano kay Inday Sara yung DepEd. Ang ganda man ang nangyayari sa DepEd. Galing tayo sa pandemic, hinawakan ni Inday Sara yung DepEd. Ang tapang ni Inday Sara, binano niya kagad, binalik niya to face to face. As in, kabang-kaba pa yung mga magulang, yung mga estudyante, pero binigyan sila ng assurance ni Inday Sara na under my leadership, magpapatupad ako ng mga safety measures para yung mga anak natin ay hindi madamay. Hindi magkasakit kahit na medyo nakaka-recover pa lang tayo sa pandemic. Kasi nga, di ba, nung natatandaan nyo na si Inday Sara ang DepEd, hybrid pa rin. Ayaw nang bumalik ng mga estudyante sa eskwelahan. Kaya lang, sabi ni Inday Sara, hindi pwede. Hindi pwede kasi ano tayo medyo late na tayo in terms of yung learning. Bagsak na bagsak yung IQ ng mga kabataan natin. So anong ginawa ni Inday? Kahit mahirap o kahit magastos, hirap ang buhay natin, magastos yung kasi malaki na tipid talaga ng mga magulang eh. Dapat inadapt na 'yan, di ba? Pero sabi niya hindi dahil medyo nananalo naman na tayo sa pandemic and bakunado naman ang lahat ng mga bata, pasok na tayo. Kasi tayo lang naman sa Pilipinas yung pinakamatagal na hindi bumalik sa eskwela, hindi bumalik sa trabaho, di ba? Lahat naman ng mga bansa sa buong mundo halos 1-2 buwan lang silang nag-hybrid tapos bumalik na sila sa normal na buhay. Tayo lang naman yung matagal bumalik sa normal na buhay kasi nga hindi naman tayo ganun ka-equip talaga. Yung mga ospital natin hindi ganun ka-equip dito sa COVID-19 na ito. Although may mga pondo inutang si Pangulong Duterte para matugunan yung mga pangangailangan natin during that time, hindi tayo equip. Problema na ng Pilipinas for a very long time. Pero nag-improve ng panahon ni Pangulong Duterte. So, yung ibang mga bansa, equipment sila in terms of yung kanilang mga health, yung kanilang medical well-being. Noong panahon naman yung sa ibang mga bansa, magaganda man mga programa nila sa healthcare system. So, afford nila yung bumalik ka agad sa normal na buhay. Tayo matagal. Matagal kasi nga wala tayong masyadong maraming ospital. Windel, shout out. Wala tayong masyadong hospital bed. Ang mga professionals natin dito lumilipat na sa ibang bansa. Konti lang doktor natin, konti lang yung mga professionals natin. So kulang na kulang tayo at talagang hindi maganda ang ating healthcare system. Kaya matagal tayong nag-work from home, nag-study from home, di ba? Pero sabi ni Inday Sara, kailangan na natin bumalik sa paaralan gawa ng yung mga kabataan natin hindi na masyadong natututo at mas talagang marami talaga sa mga nag-aaral sa eskwelahan, putya gumagawa ng mga proyekto nila, mga magulang nila. So ganun yun mga bossing. So galing ni Inday Sara nung nasa DepEd si Inday Sara, ayan, naipabalik niya yung mga estudyante. Tapos tinanggal niya yung masyadong napakaraming propaganda diyan sa DepEd. Kailangan ang nakalagay diyan sa Sara, wala na masyadong maraming mga nakalagay diyan. Kailangan focus yung estudyante doon sa blackboard. Kailangan kung ano yung sinusulat sa blackboard, doon lang sila focus. Hindi na yung kung saan pa tumitingin yung mga bata kung ano may nakalagay doon yung K-pop na sikat nakalagay doon sa dingding. So talagang sinimplify niya, talagang focus to learning si Inday Sara before. And aside from that, meron siyang confidential funds na ginamit to protect students. Yun na nga. Ito ngayon, di ba, sinisita ng Congress yung confidential funds ni Inday Sara sa eskwelahan. Sa DepEd, inano niya yung confidential funds. Putyang ina niyan, kita mo. Kita mo. Dahil wala na si Inday Sara diyan sa DepEd, inilagay si Angara na tatanga-tanga. Si Angara na tatanga-tanga inilagay diyan. Wala namang alam yung gago na yan. Mayroon pa silang nalalaman na walang confidential funds ang DepEd. Tingnan mo nangyayari ngayon, saan ang krimen ngayon nagsisimula? Sa eskwelahan. Sa eskwelahan. Kasi ganito yan mga bossing. Alam ba ninyo yung mga nangyayaring mga ganyan, barilan, mga estudyante? Magulat kayo, itong estudyante nag-Facebook live. Nag-Facebook live yung estudyante habang binabaril niya yung kanyang mga kaklase. At di umano. Di ba sinasabi nila ang namatay ganito lang. I received an information coming from a very reliable source na hindi lang daw 4, siyam ang nasawi diyan sa na yan, sa barilan na yan. I mean, do not quote me on this one. Hindi, may nagsabi lang na dina-downplay lang nila. Kunyari walang namatay na ganito na ganyan, pero siyam daw yung nadali diyan sa diyan sa insidente na yan. At kalunos-lunos talaga yan. Ito nakakatawa, si Angara walang ginawa para proteksyonan ng mga estudyante. Si Inday Sara noon may confidential fund siya para mapigilan ang mga ito. Nung panahon ba ni Inday Sara, ilang taon siyang DepEd? 1, 2 taon? May nangyari bang ganito? Wala. Kasi nga gumamit siya ng confidential funds para proteksyonan etong mga estudyante. Itong mga ganitong baril-barilan na ganito, napansin niyo hindi naman 'to nangyayari noon, pero ba't nangyayari ngayon? Kasi nga ibinenta na ng gobyerno natin yung kaluluwa nila sa mga Amerikano. Propaganda ng Amerikano ito. Alam naman mga Amerikano kung paano guluhin yung utak ng isang tao sa pamamagitan ng kung ano-ano mga style. Kaya dati naman yung mga kabataan natin hindi ganito. Ganito na ngayon yung mga kabataan natin dahil sa impluwensya ng mga Amerikano dito sa atin. Dito to yan. Di ba? Napapansin ninyo kung kailan sobrang nakipagtsuktsakan tayo sa mga Amerikano. Ganito na nangyayari sa mga estudyante natin. Nangyayari man lang to sa Amerika. Sa Amerika, shooting incident, binubuli. Dati naman ang mga bata hindi naman ganito ka Hindi naman tayo ganito kahina Hindi naman tayo ganito ka matampuhin. Parang bakit ngayon sumobra ng pagiging matampuhin ng mga Pilipino? Alam mo bakit? Naging woke. Sobrang pagiging woke ng mga Pilipino ngayon. Kasi nga
Sa impluwensya nitong mga banyaga na ito. Oo, na hindi natin namamalayan, napipenetrate na nitong mga mind conditioner, nitong mga propagandista ang utak ng mga kabataan natin. Binago na nila yung takbo ng utak ng mga bata. Dati kasi pag ang bata masama ang loob. Oh, hamunin lang yan, suntukan yung ano niya, kaaway niya. Suntukan tayo sa labas, abangan lang yan sa eskwelahan eh. Suntukan lang yan, rambulan lang yan eh. Pero ngayon, pucha yan. Ngayon, ito na ang nangyayari sa atin. Oh, so dahil binabanatan nila yung confidential funds ni Inday Sara, ngayon nakikita ng mga Pilipino kung gaano ka-importante ang confidential funds sa DepEd. Oo, dapat ang DepEd hindi nyo tinatanggalan ng confidential funds. Bakit? Kasi nga diyan nagre-recruit ang mga komunista. Yung mga batang may mga kahinaan sa kanilang pagkatao ay minamanipula nitong mga putang inang mga kakaliwa na ito. Tapos nire-recruit nila para maging violente at lumaban sa gobyerno. Isa yan sa mga dapat proteksyonan. Pangalawa, kailangan talagang confidential funds ng DepEd. Kasi nga, yung mga malalayong lugar sa Pilipinas, yan po ang pinamumugaran ng mga recruiter, ng mga komunista na yan. Hindi lang recruiter, yung mga nagbi-brainwash ng mga estudyante. Gawa ng komunista yan. Kaya komunista talagang may kasalanan sa lahat ng mga nangyayaring ito. Kaya kailangan yung confidential funds. O ngayon, mga Pilipino, tatanungin mo, nakita nyo, may barilan na naman. Noong nakaraan, may nalunod dyan sa Ateneo, tapos may barilan dyan sa Ateneo. Ano masasabi ninyo? Ano masasabi nila? Tama pala talaga si Inday Sara. Tanong tayo ng question sa confidential funds ng OVP at saka ng DepEd. Tama naman pala talaga si Inday Sara na kailangan talaga meron kang extra budget para sa intel gathering. Ano ba yung intel gathering? At saka ano ba yung mga intelligence operations? Hindi lang naman yan tungkol sa komunista. Hindi lang yan tungkol sa NPA. Tungkol yan sa peace and order. Kaya nga sabi nga nila, yung intel operations can also be used sa hindi kumalat ang krimen. Ayan, nawala si Inday Sara sa DepEd. Ano nangyari? Ano nangyari sa DepEd? Ano nangyari sa mga estudyante natin? Lahat ng mga estudyante natin, mga bossing, ayan na, naging mga violente na. Tapos isisisi nyo sa mga Duterte. Ito bobo talaga itong mga putang ina, itong mga dilawan tain na to, tsaka itong mga nagsisisi kasi sa mga Duterte dito sa nangyari sa Ateneo. Pangalawang beses na yan, nung nakaraan, nilunod nyo yung estudyante dyan sa Ateneo. Ngayon naman, ito naman, namaril yung estudyante nyo. Ateneo yan, Ateneo de Manila. Jesuit na eskwelahan yan. Ibig sabihin, ang mga namamahala dyan, mga pare at mga madre. Putang ina ninyo, mga pare at mga madre na yung mga namamahala dyan, ganyan pa rin yung mga estudyante nyo. Tapos galit na galit ang Ateneo na yan, ha? Yung mga universities na yan, UST, Ateneo, lahat yung mga UP. Galit na galit yan sa mga Duterte. Sukan-suka sa mga Duterte, tapos sasabihin ninyo na i-impluwensyahan ng mga Duterte yung pagiging violente ng mga estudyante dyan. Gago ba kayo? Tangina ninyo dyan, di ba galit na galit nga yung mga magulang dyan sa isang all-girls school na Catholic school yung pinag-aralan ni Risa Ontiveros dahil yung mga bata pinagrarally, di ba? Yung mga batang mga babae pinagrarally, pinaghahawak ng mga placard para lang magalit sa mga Duterte. Yung mga eskwelahan na yan, mga high tier na mga eskwelahan na yan. Hindi naman masa yan. Wala namang masa nag-aaral dyan. Lahat nag-aaral dyan, mga mayayaman. So ang mga mayayaman, karamihan dyan, mga dilawan at saka mga loyalista yan. Karamihan na lang dyan, pinklawan at saka dilawan yan. Masasabi mo talaga yung university na yan, dilawan at pinklawan yan. Galit na galit sa mga Duterte yan. So kung galit sa mga Duterte yung eskwelahan, siyempre, ang propaganda nila lahat anti-Duterte. Paano silang makakatanggap, makaka-absorb mga bossing ng culture of violence from Duterte? Galit nga sa Duterte yung eskwelahan na yan. Tanga nyo. Di ba kayo mga bobo? Yung Ateneo, putang ina, ang pina-follow ng karamihan ng mga estudyante diyan, si Risa Ontiveros, sila Leila de Lima, sila Father Flavi. Yan yung mga pina-follow nila. Yan yung mga tuwan-tuwa nung ginawang santo si Kian de los Santos ba yun, yung namatay na adik na bata? Yung mga yan, yung mga nagrarally against Duterte. Yan mga yan yun, mga tropa pits nila Kiko Pangilinan, nila Bam Aquino, yung mga elitista, sila yun. Paano ma-impluwensya ng mga Duterte yung mga taga-Ateneo? Unang-una sa lahat mga bossing, yung Ateneo na yan, Diyos ko po. Numero unong galit sa mga Duterte yan. At saka yung Ateneo na yan ay pinatatakbo ng mga Heswita, ng mga madre, mga pare. Hindi ba yung mga pare, lahat ng pare galit kay Pangulong Duterte? Pari na nyo nandiyan dyan. Pari na yung mga nangangalaga dyan. Bakit hindi nyo pa rin hindi nyo mapatino yung mga estudyante dyan? Gago kayo. Di ba? Yan ang sinasabi ko. Ito kasing pangyayari nito. Huwag nyo na kasing isisi. Putang ina to si Claire Castro, parang tanga eh. Kung saan-saan pa sinisisi. Walang may kasalanan nito. Kung hindi, tayo pare-pareho. Unang-una, binoto natin si Bongbong. So, ayan, numero unong kasalanan na yan. Pangalawa, pinababayaan natin na yung mga komunista ay namamayani. Pinababayaan natin na yung komunista na namamayani sa mga estudyante natin. Kaya naging violente, naging mainit ng ulo ng mga estudyante natin dahil sa pag-recruit ng mga komunista. Nakipagbati ang pamahalaan na ito sa mga komunista. Kaya ganyan na ng mga utak ng mga estudyante ngayon. Feeling nila, may karapatan sila. Pag galit ako, feeling ko, may karapatan ako na magalit at ako may-ari ng Pilipinas. Ganon. Papatayin ko lahat. Ganun. Tapos ano pa? Yung sobrang pakikipagkaibigan natin sa Amerikano, yung impluwensya ng Amerikano sa atin ngayon, sagad-sagad. Matakin mo siya, mga EDCA sites nila, nalunod tayo sa baha, wala man lang ni isa sa mga Amerikano na nakita ka na tumutulong sa atin dyan sa baha. Wala. Aside from that, ito pa, yung mga bago pa, yung Paksili ka, papatayin talaga tayo nitong mga ito eh. Hay, salamat naman, merong mabait na nagpakulay sa channel natin. Pang UCC Boss D, salamat. Tsaka kay Kuya D, KSA, God bless you. Ayan, dahil pinagkakapin na ako, umigop na ako ng kape. Ang dami ko nang nasabi eh. Wait, punasan ko natapunan ng kape yung lamesa ko. Hayop yan, Sarap naman talaga ng kape. Medyo bumigat tayo ng ng 6 na kilo. Ay, 6 na kilo ng ilang kilo, kaya magbabawas tayo ulit. Sarap ng bossing. So, ganun yan mga bossing. Ganun na nangyayari sa atin. Kasalanan din natin to lahat. Tsaka may partisipasyon dyan din yung mga magulang. Lalong-lalo na yung mga gun responsibility.
Marami kasi akong mga kakilala ngayon, ha? Marami akong mga kakilala ngayon na na mag-a-apply ng collectors license para siyempre mayayaman sila, lalo na yan, taga-custom yung tatay niyan. Taga-custom yung tatay niyan. So maraming baril, pambili ng baril yan dahil mga taga-custom mayayaman yan. So ang ginagawa niya, no, mag-a-apply yan ng collectors license. So pag collectors license kasi kahit 500 ang baril mo pwede. Pag sobrang enthusiast ka. Ang problema sa ibang mga gun owner ngayon, mga bossing, dinidisplay nila yung mga baril nila. Dinidisplay nila yung mga baril nila sa wall kasi nga sarap nga naman tingnan. O alam mo ba nung panahon namin, nung mga maliliit kami, yung mga magulang namin, mga responsible gun owner yun, o may mga baril ang mga magulang namin para maprotection sa sarili. Alam mo ba pagka umuwi sila sa bahay, yung baril na yan, nakatago sa kahadiyero yan, sila lang nakakaalam ng code. Sila lang. Oo. Okay, salamat kay MMAFFF sa iyong Papa Gcash siya. God bless you. Ngayon, ang problema, yung mga baril, dati yung mga baril talagang halos hindi mahawakan yan. I remember, meron akong kaibigan na nakita nung tatay niya na hinawakan yung baril niya, binugbog talaga siya, as in bugbog talaga. Hinawakan lang yung baril, putsang ina niyan. Nung meron akong yung kuya ko, meron kaklase nung high school, pag-graduate na sila ng high school. Itong estudyante na ito, pulis yung tatay niya, major. Yung problema, nagkaroon ng issue sa eskwelahan, parang yung issue ng asaran sa eskwelahan, naghagi siya ng bubblegum na ganun. Jenny Balanggit, salamat sa iyo ha. Mabuhay ka, pambili ng kutkutin, ay thank you. Hindi, alam mo, yung may nagbato ng bubblegum na ganun. Sa classroom. Dumikit dun sa buhok ng kaklase. Wilma Alhambra. Salamat sa iyo ha. Dumikit sa ulo ng kaklase. Siyempre yung kaklaseng babae nagsumbong, di ba? Ganyan naman nun, asaran sa eskwela. Magpahira ng kulangot, ganyan. Hawakan yung kuyo ko, tapos papaamoy sa iyo. Ang kukulit ng mga estudyante nun, mga panahon natin. Nagsumbong sa teacher. So yung teacher, pag-graduate na sila, 4th year. Yung teacher galit na galit. Sino gumawa nito? Walang umaamin. Walang umaamin ha. Kung sino yung makita ng teacher, ikaw. Wag na kayong umasang gagraduate kayo. Wag na kayong umasang gagraduate kayo, mga loko-loko talaga kayo. Yung bata, dinamdam yun. Ako po, hindi ako gagraduate, di naman ako naghagis eh. Hindi, putya, ayaw yung umamin kung sino ha. Talagang yung kaibigan ng kuya ko, hindi talaga siya yun. Pero dinamdam niya at natakot siya kasi takot siya sa tatay niya eh. Yung tatay niya, pulis, binubugbog siya nung pagka may ginawa siyang kasalanan. Pero silang mga lalaki ng mga nasa likod, sila yung sinisi, tapos sinabi, wag na kayong umasang gagraduate kayo ha. Hindi kayo gagraduate. Alam mo naman yung mga teacher, ganyan, di ba, kumanakot dari kahit naman hindi totoo. Pero yung kaibigan ng kuya ko naniwala siya, sabi niya, naku po, hindi ako gagraduate, patay ako nito. Paano kayo nagpapadala ng Gcash kay Boss Dada? Ayan, meron Gcash sa may ilalim. Ilagay mo, i-type mo lang yan sa Gcash mo, sigurado matatanggap natin yan. Ako naglalagay ng malaking bato sa bag ng kaklase ko. Hindi totoo yan, iwanan mo yung bag mo. Kaya ako kahit magsisira ko, dala-dala ko yung bag ko eh. Pag tinanong ko ng teacher ko, sabihin, hoy, bakit alis ka? May dala kang bag. Hindi po, ihi ka lang, magkakating ka. May dala kang bag eh. Putsang ina kasi pag iniwan mo yung bag, lahat ng bunot nasa loob ng bag mo. Ganun katarantado mga estudyante nun. Wala naman namamaril. Ako sa damukan lang daming katarantaduhang inabot ko sa mga kaklase ko nung elementary at high school ako. Anak ng tinapay yan. Pero hindi ko gustong barilin yung mga kaklase ko. Gusto ko lang silang pagbubugbugin. Pero putangina nung estudyante ka, iwanan mo iihi ka, iwanan mo yung bag mo sa putangina, ubos ang gamit mo. Ubos ang notebook mo, ubos ang ang ballpen mo, putya ang masaklap yan. Yung floor wax, mantangin mo yung floor wax dati, di ba nakaganon yun sa plastic? Putya, bubulaklakin nila yun, tapos itatapon sa sa bag mo. Pagbukas mo, putya yung bag mo, pati yung mga puro kulay pula. Tayo na puro floor wax yung notebook mo. Gago yan eh. Ganyan yung mga estudyante nun, abnormal talaga. Yung nagbato na to, kulot yung babae, so dumikit sa buhok, puta kumalat. Hindi ba noon, tandaan ninyo, pagka nadikitan ka ng bubble gum, mo ko, trip na trip ng mga bata yan, no? Dati nung panahon natin, gago yung mga estudyante, ngunguyan ng bubble gum, tapos ididikit sa buhok mo, abnormal. Siyempre, pag hawak mo, pag mo, puta kumalat na. Di ba nilalagay dyan gaas? Gaas ang nilalagay dyan. Di ba? Ano mga naranasan ninyo mga estudyante kayo? Ilagay niyo sa comment section, babasahin ko. Tapos ngayon yung kaibigan ng kuya ko na yun, dinamdam niya yung sinabi ng teacher niya. Naniwala siya na hindi siya makakagraduate. Alam mo, umuwi siya ng bahay, tapos pinatugtog niya yung paglisan. Hinarangan niya yung pintuan ng kwarto niya, tapos nagsenti siya. Pinatugtog niya yung paglisan, yung kanta ni Cookie Chua, yung kung ang buhay ay isang. Ayun, yung ang tanging pabaon ko ay Jollibee, yung kanta na yun. Pinatugtog niya, tapos putsang kinuha pala niya yung baril ng tatay niya. Kinuha niya yung baril ng tatay niya kasi nga sabi niya doon sa bago ako bugbugin ng tatay ko, papatayin ako ng tatay ko sa gulpe. Uunahan ko na siya. Yun ang huling sinabi ng bata, uunahan na kita bago mo pa ako mapatay sa gulpe. Ayun, nagbaril siya sa ulo. Kaninong kasalanan yun? Kasalanan ng tatay yun. Bakit? Kasi yung baril niya pakalat-kalat siguro. Hindi niya sinisecure. Yun ang problema ngayon. So may kaibigan yung kuya ko na namatay dahil doon. Pero hindi siya namaril ng kaklase. Binaril niya ba yung teacher niya? Pumunta pa siya sa eskwelahan, tapos binaril niya yung teacher niya? Hindi. Ang binaril niya yung sarili niya. Hindi katulad ngayon. Salamat kay Maricel Maradag. Basuka na bubble gum. Kulay pula yun yung basuka, tapos babasahin mo yung comics ng basuka na yun eh. May nakasulat doon eh, elite na sulat, malilinaw pa yung mga mata natin. Babasahin mo na ganyan yan. Ano na bang istorya? Puta, hindi mo naman nasusundan. Pare-parehas naman yung nakasulat doon, pero binabasa mo para kang tanga. Ito si Elizabeth Pimentel, nakatae po ako sa Salawal, Boss Dada. Ayun, putsang ina yan ang wag na wag mong gagawin. Gawin mo na lahat, bumagsak ka, 5 beses ka mag-grade 2.
O kaya ay ano ka, mabugbog ka ng mga kaklase mo, tawagin kang kung ano-ano pa at kung ano pang pang-aasar sa'yo, huwag ka lang matatai sa salawal. Pag natai ka sa salawal, maniwala ka, mag-reunion kayo after 50 years. Putang ina, hindi nila makakalimutan yun. Sino ka? Ikaw si Michelle, di ba? Puta, tumahi ka sa panty. Ganun. Wag na wag. Gawin mo na lahat. Magnakaw ka. Gawin mo yan. Nakawa mo ng ballpen, notebook, mangopya ka. Mag-repeater ka hanggang gusto mo. Wag na wag kang tatai sa salawal. Tigilan mo. Putsang ina, kung buris yung tae mo, wag ka nang pumasok na eskwelahan dahil oras na may umagos na hindi ka dapat na umagos dyan sa mga binti mo. Ihiman yan o ebak. Patay ka, hindi matatapos yan. Hanggang kamatayan mo, dadalhin mo yan. Pag nagpunta yung mga kaklase mo, pag namatay ka, 75 years old ka na, buhay pa yung mga kaklase mo, sabihin, patay na si ganito. Sa GC, kailan tayo pupunta kay ganito? Kasi namatay na. Putsang na, kahit anong gawin mo sa buhay mo, naging bilyonaryo ka, ikaw ang naging pinakamayaman sa Pilipinas, ang dami mo natulungan ng mga mahihirap, kahit anong gawin mo sa buhay mo, hindi ka makaka-recover doon. Sasabihin doon sa GC, sino? Yung natai sa panty? Totoo yun. Kahit gaano ka katalino, kahit ikaw ang pinakamatalino, pinakamaganda sa loob sa buong mundo, maging Miss Universe ka pa kung gusto mo, naging senador ka pa. Basta tumahi ka sa panty mo, kaya sa short mo, noong ikay nag-aaral tapos ka. Yun lang ang ano natin, yun lang. Sabi nga nila, sa eskwelahan, putsang ina, gawin mo na lahat. Wag lang matai sa salawal. Pag natai ka sa salawal, wala na, hindi ka na makaka-recover doon. Hanggang kamatayan ka sa langit. Sabi sa San Pedro, ikaw tumahi sa panty, no? Kahit nakakaklase mo amoy luga, sabi nito ni Ian Dizon, yung kaklase mo amoy luga. Putsang ina, di ba rin amoy, marami kang kuto. Luga, ikaw ang nagkalat ng kuto sa classroom ninyo. Huwag ka lang tatai sa salawal. Pag tumahi ka sa salawal, putang ina, maniwala ka. Kahit maging pastor ka pa, wala, hindi nila makakalimutan yun. Yun lang maalala nila. Kahit anong pautangin mo lahat ng kaklase mo, hindi nila makakalimutan yun. Ganun lang ang mga estudyante noon, tapos ngayon ganyan na. So minsan kasalanan din yan, mga bossing, ng mga magulang. Kasi nga, hindi responsable yung mga magulang. Marami akong kakilala ngayon na yung mga anak nila, Diyos ko po, yung mga anak nila tinuturuan pang pumutok. Tuwan-tuwa, yung anak ko asintado. Tinuruan kong bumaril, asintado. Pucha, ba't mo tinuturuan at a very young age yung anak mong bumaril in the first place? Gun is violence. Hindi naman ginawa ang baril para, yung gumawa ng buhay ba? Ginawa ang baril para manakit at kumitil ng buhay, hindi naman para bumuhay ng tao. Ibang baril ang ginawa para bumuhay ng tao, alam nyo yan. Alam nyo yan. Alam nyo yan. Ngayon, nung mga bata tayo, yung mga magulang natin na may mga baril, sila dito mga magulang na may mga pulis, tumingin ka lang sa baril, sasampalin ka ng tatay mo, ang tinitingin mo, gago ka. Ang tinitingin mo? Tinitingin mo yung baril. Ano na sa isip mo? Ang magulang ganun. Ngayon hindi, yung anak, bata pa, tinuturuan na, pak, ibibidyo pa. Tapos pag mamalakas sa mga kakaibigan, tinan mo yung anak ko, sharpshooter. Ang galing pumutok, tinan mo. Sinasabi nila na, hindi, at least bata pa lang, tinuturuan na natin maging responsible gun owner. Putang ina, ba't man kailangan ng bata maging responsible gun owner? Hindi kasi pagtanda niyan maging ano din yan. Kasi syempre mahilig ako sa baril. So, yung mga baril ko ipapasa ko sa anak ko. So, as early as now, tinuturuan ko na siyang maging responsible gun owner. Ano yung bata na yun? Matututunan niya maging responsible gun owner. Pero yung bata na yan, kapag ka nagalit yan, mamamaril ng kaklase yan o makakaaway yan. Kaya nga may baril yan Ganun yun, mga bossing, ganun ang problema natin ngayon. Nasa atin din, at saka sa kultura na rin ngayon. Sa sobrang taas din ng ngayon, ng krimen ngayon, ganyan, tinuturuan na yung mga estudyante, ng paano proteksyonan yung kanilang mga sarili. Hindi naman yan kasali nun nung nag-aaral tayo dati. Ano ba lang, Toto JR, salamat, kamusta boss Dada? Stay safe kayo dyan sa baha, pray for the Philippines. Pagdasal natin ng Pilipinas. Salamat. Ganun lang yun, ganun lang. So dapat talaga, yung mga bata hindi natin ini-expose sa ganyan. Ngayon yung games, sinisisi nila sa games. Ang tindi ng mga games ng mga bata tayo. Street Fighter. Nakita niyo yung Mortal Kombat? Putang ina, ang galing ko sa Mortal Kombat. Gusto ko pinapasabog yung mga bungo ng mga kalaban ko doon, di ba? Yung finish him. Pag lumabas yung finish him na yun, nahihilo-hilong ganun yung kalaban mo. Putya yung control, the up, down, left, right, ganun yung combo. Putya ina, pasasabugin mo yung bungo niya. Tapos lalabas yung mga spinal cord ng kalaban mo. Mortal Kombat yun. May ganun sa Mortal Kombat. Fatality, di ba? Mas matindi ang mga laro noon. Lahat ng laro noon may baril. Counter-Strike. Tapos aside from Counter-Strike, yung yung Contra. Mantakin mo nung panahon ni Mario. Si Mario, loko-loko yun. Putsang ina, mantakin mo si Mario, isasalba niya si Princess kasi nire-rape niya, Nire-rape ni King Koopa. Bata pa lang ganun, Metal Slug. Nakawan na ng bahay noon. Tandaan niyo yung Battle City, nanakawin mo yung bahay niya. Putsang ina niyan, hindi natin iniisip yung ang iniisip natin laro lang. Laro lang. Putsang ngayon hindi Mantakin mo yung sisisi mo sa Roblox. Yung Roblox na yun, ginagawa nun. Yung Roblox, putsang ina, paulit-ulit, takbo ng takbo. Yung anak ko nga naglalaro kami nun, bisita-bisita ako, pag niyayaya ako, kunyari na lang, nag-i-enjoy ako. Pero bisita-bisita ako kasi takbo ka ng takbo, walang katapusan. Inabot ko yung Plant vs Zombie. Oy, kakal ng mukha mo Putang sumigil ka. Hoy. Tumigil ka, ikaw ang pinakamagaling sa shato sa inyo nun. Hoy. Lahat sa mga yan, violente yan. Yung mga ang hindi lang violente Tetris. Alam mo nga, pati nga Tetris, violente ka pag naglaro ka ng Tetris naglalaro ka Tetris na gano'n, tapos biglang kausap yung nanay mo, pati nanay mo, mamumura mo, ano ka ba, ang kulit mo. Kita mo na nga, ang bilis-bilis na level 9 na, baba na ng gano'n, utos ka ng utos di ba? Tapos nagkaroon pa ng Diablo, ng Dota, hindi Dota, ngayon na yan di ba Yaguchi? Mabuhay ka Yaguchi dyan sa Japan?
Oh, tas yung Pacman. Kaya magnanakaw yung mga congressman ngayon. Tama kayo dyan. Dahil sa Pacman, puta piling nila sila si Pacman. Lahat ng pagpera kakainin nila. Oh, ganoon lang dati. So, violent na rin yung mga games natin dati. Kumpara ngayon, pucha, dati nga ang action. Ang mga pinapanood pa natin noon, puro action movie. O bakit may Robin Padilla ba ngayon? Sa pelikula ngayon, sa pelikula, may nakikita pa kayong pelikula na artista ngayon na mala Robin Padilla na bad boy. Wala nang bad boy ngayon, si Coco Martin na lang ang action star ngayon. Putang ina niyan, pag si Coco Martin na naging action star 10 taon. Ang tindi ni Coco Martin kahit ilang bala hindi namamatay. Oh, tama. Oh, nung panahon natin may bad boy, may Isberhel, merong si Jeric Rabal, sila Bembol Rocco, sila Dindo Arroyo, puta yung mga kriminal na yun dati, antitindi, sila Buhaya, sila Paquito. FPJ, antitindi ng mga pinapanood natin nung mga pelikula, barilan ng barilan, si FPJ nga, putang ina, 1,000 kalaban, isang bala lang eh. Napapatay niya lahat. Si Lito Lapid, Bong Revilla, o lahat yung mga yan. Grabe, violento yung mga natin. Ginahasa yung anak, pinagtanggol. Di ba? Oh, ganun ang natin, exposure natin noong bata tayo, mga bossing. Tapos ngayon, isisisi mo sa larong cartoons. Putang ina yan. Napakagago. Di ba? Ang isisi natin, sa totoo lang, kung bakit ganito yung mga anak natin ngayon, kasi spoiled man talaga ang mga anak natin ngayon. Kaya malalambot sila. Lahat, akala nila, kaya nilang makuha. Susumbong nila sa nanay nila. Susumbong nila. Alam mo, nung panahon nung araw, pag nagsumbong ako sa nanay ko, maliligo ako ng sampal. Sumbong ko yung teacher ko, Yung teacher ko, pinakain ako ng chok. Kaya may an-an na ako eh. Kakasampal ng teacher ko ng pambura sa mukha ko eh. Puro an-an na ako eh. Kung sasabihin ng nanay mo, ay ganon, nakakahiya ka. Takin mo, ako nakagraduate ako ng high school kahit isang beses, anak. Hindi ako pinatawag sa guidance. Nakagraduate ako, anak, lahat ng mga kaklase ko kahit nagdidildil lang kami ng asin. Hindi ako napagalitan ng teacher ko, anak. Ay na, sino dito na send mo na nanay na ganyan? Ha? Anak, tingnan mo tong class card mo. Tumanda na ako ng ganito. Mahirap lang ang buhay namin noon. Kayo nga ang swerte nyo, may baon kayo. Nung bata kami, maglalakad kami kilometro. Tapos ang baon namin, giniling na mais. Hiyang-hiya kami kumain. Pero hindi kami nagkakaganito, no? Hindi ka mahiya. Gaganunin ka ng nanay mo eh. Hindi ako napagalitan ng teacher ko. Teacher's pet ako. Tapos ikaw ganyan, demonyo ka? Oh. Ganyan ang mga linyahan ng nanay, pare-pareho. Hindi ko nga alam kung may GC lahat ng mga nanay natin noon eh. Pero pare-pareho ng sermon nila. Alam mo anak, mahirap lang kami noon. Oo, maswerte nga kayo ngayon. May mga baong kayo. Nung bata kami, wala. Maghapon pa ang pasok namin sa eskwelahan. Oh, tapos, hindi ako kahit minsan. Hindi ko binigyan ng kahihiyan ng lola mo. Hindi ako pinatawag, hindi ko pinapunta yung lola mo. Pag pumupunta ang lola mo sa eskwela, kinakapitan ako ng honor. Ganon. Tangina yan. Wala tayo duman dyan. Oh, hindi ba? So ngayon, ito na nangyayari sa mga paaralan natin. Oh, isisisi sa mga Duterte. Oh, nasaan ba nangyayari yung mga na yan, yung mga gulo na yan? Huwag natin isisi sa mga Duterte yan. Isisi natin yan sa gobyerno dahil una, stressed ang mga bata ngayon dahil stressed ang mga magulang. Wala nang gumagabay sa mga magulang sa mga bata ngayon. Kasi nga yung mga bata noon, tatay lang nagtatrabaho. Yung nanay nasa bahay. Yung nanay ang trabaho niya manermon lang. Maghanap ng mali kahit wala namang mali, yun ang trabaho ng nanay. Ngayon, sa sobrang hirap ng buhay, kailangan magtrabaho ng nanay at tatay. Karamihan pa nga nanay at tatay, mag-abroad pa yan, may iwan yung bata saan? Sa lola, may iwan sa tiyahin, tapos yung mga magulang nandoon sa ibang lugar nagtatrabaho. Yung iba pa nga dito, karamihan dito, lalo-lalo yung mga nasa Hong Kong, may mga maliliit na anak pa sa Pilipinas, pero nasa Hong Kong nag-aalaga ng anak ng may anak. Tapos yung anak iniiwan kung kani-kanino para lang makasumweldo at meron lang ipantustos. Ganun ang hirap ng buhay natin ngayon. Kaya sa totoo lang, yung guidance ng mga estudyante ngayon, wala na. Tapos tinanggal pa sa eskwelahan yung mga subject na kailangan ng mga kabutihang asal. Tinanggal yung religion sa subject kasi nga magkakaiba tayo ng simbahan. Tinanggal ang good manners and right conduct, values education, tinanggal yan. So, nandoon talaga yung pundasyon. Kailangan talaga, kaya nga, putsang ina, kilala mo naman si Rizal, pero hanggang kolehiyo, pinag-aaralan natin yung Rizal. Bakit? Para manatili sa ating mga puso yung pagiging makabayan, di ba? Tinanggal pa ROTC. Tinanggal pa ang Citizens Army Training. Wala na. Putang ina, tapos makikita mo yung mga, hindi wag natin sisihin yung mga teacher. Kasi yung mga teacher, sobrang dami ng trabaho niyan, sobrang dami ng responsibilidad niyan. May responsibilidad sa bahay yan, tapos may responsibilidad sa eskwelahan niyan. Imagine niyo, iisa lang ang anak niyo, putang ina, parang sasabog ang ulo niyo sa tigas ng ulo. Ang teacher, ilan ang estudyante niyan? Yung sistema ng edukasyon dito, kasi dapat bawat isang teacher, dapat 20 lang estudyante niya eh, para matuto lahat. Putang ina, isang section ngayon, 80. 80. O kaya kawawa yung mga teacher. Putang ina, tapos sisisihin ni Claire Castro yung teacher. Sisisihin mo yung teacher Claire Castro kung di ka ba namang gago. Tangina, nakita mo ba ang sitwasyon ng mga eskwelahan natin ngayon sa sobrang dami ng estudyante, siksikan? Wala nga classroom eh. Kahit nga nasa corridor lang eh, kahit nasa ilalim ng puno, nagle-lecture ang teacher, tapos sisisihin mo teacher. Gago ka ba? Tangina ninyo, hindi niyo sisihin yung mga sarili ninyo. Hindi kasalanan ng mga teacher yan. Yung teacher, gagawin niya kung ano yung makakaya niya. Oo, kailangan talaga dagdagan natin yung mga social experts sa eskwelahan. Halimbawa, meron kang di ba, yung guidance. Oo. Meron kang office, tawag sa amin nun, office. Ganun nun, nung panahon, pag kayo nakita ka naglalakad, tapos may kasama kang teacher, sisigawan ka ng mga kaklase mo. Office, lagot ka. Office ka ngayon. Oh. So dapat sa bawat eskwelahan, merong mga social workers o mga social groups na yung mga estudyante, kumbaga sa atin sa kumpanya, di ba, meron tayong mga training and seminar na yung mga estudyante sineseminar, ganun dapat. Oo. Mga guidance counselor o yung guidance counselor, di ba?
O yung guidance counselor, alam mo ba sa ngayon pagka pumunta ka sa guidance counselor, puchang ina, takot na takot ka. Dapat pagka pumunta ka sa guidance counselor, dapat proud na proud ka pa. Bakit? Kasi may matututunan ka. Oo, ganun. So dapat palawagin natin 'yan. Ibalik natin yung mga subject ng pagiging makabayan, ibalik natin. Kaya ang dami NPA eh. Tinanggal yung mga putang ina nun, kami init-init ng araw. Bata pa lang pangarap mo na maging Boy Scout eh. Tapos pag high school ka maging COCC ka para pagdating mo ng C80, official ka na. Ngayon wala nang ganun eh. Oh, di ba? Oh, so kailangan talaga wag natin sisihin yung mga teacher, Claire Castro. Sinisisi mo yung mga teacher tapos ngayon nagalit yung mga teacher sa'yo. Putang ina, hindi ka pa mag-apologize, kupal. Kupal ka. Putang ina ka talaga. Kupal, hayop. Oh, wala daw sinising guro si Gago. Wala daw sinising guro, ah. Oh, tingnan niyo itong ano na to. Tingnan niyo itong balita na ito. Wala daw siyang sinising guro eh. Wait lang, ah. Oh, wait lang. Hindi yan. May ano diyan eh, may mas maikli. Oh, hindi daw sinisi ang guro. Oh, ito, panoorin natin to mga bossing, ha. Itong balitang ito. Oh, kasi gago talaga to si Claire Castro, putang ina, ito talagang satanas sa lahat ng satanas eh. Oh, Claire, pasok. Nilinaw ni Palace Press Officer Claire Castro na hindi niya sinisisi ang lahat ng guro sa nangyaring school shooting. Hindi niya sinisisi ang lahat ng guro sa nangyaring school shooting. Pero putang ina, lahat sinisi niya bukod sa sarili nila. Sinisi niya ang teacher. Ang sabi niya, ilan sa mga guro ang nagtuturo ng masamang asal sa mga estudyante? Ilan sa mga guro? Specified ba? Specific ba yon? Pag sinabi mong ilan sa mga guro, hindi ko nilalahat. Pero merong mga guro, syempre ikaw, alam mo naman, hindi mo alam kung teacher ka. Saan ako doon? Doon ako sa ilang mga guro na nagtuturo ng kasalanan o sa guro na maayos. Putsang ina niyan. Hindi naman kasi dapat ganun eh. Ang ano eh. O, dapat ganito, di ba may nangyaring putukan. It's unfortunate na umabot na tayo sa ganito. Hindi natin alam kung ano ang rason kung bakit yung mga kabataan natin nagiging ganito. Kailangan natin pagtulong-tulungan, mga guro, mga magulang, mga alagad ng batas, kailangan maging safe ang mga eskwelahan. Kaya kailangan tayong magtulungan. Walang may kasalanan dito kundi tayong lahat. Kasi pinabayaan natin na mangyari ito at hindi tayo naging vigilant. Oo, so saan panawagan ko sa mga magulang, babantayan po ninyo ang mga anak ninyo dahil talagang ang mga kabataan ngayon ay medyo hindi na sila katulad nung panahon natin na matatag. Kaya sana yung mga magulang na busy, magkaroon po kayo ng panahon sa inyong mga anak, baka nagpapapampam lang yung mga anak nyo. Gusto nila mapansin nyo sila, kaya kung ano-anong ginagawa nila sa eskwelahan para mapatawag kayo at mapansin nyo yung mga anak ninyo. Ang panawagan ko naman sa ating mga law enforcers na sana yung visibility at saka higpitan po natin yung pagbibigay ng lisensya sa mga tao na gusto magkaroon ng baril. Sana po ay yung gun ownership po ay talagang higpitan natin, hindi lahat ay pwedeng magkaroon ng baril. At saka sa kinaukulan, lahat ng mga baril na walang mga lisensya kailangan makuha natin yan at paigtingin natin ang kampanya para maubos ang mga baril ng mga walang lisensya. Hindi lang po mapoproteksyonan yan ng mga estudyante natin. Mapoproteksyonan po yan pati yung mga kababayan natin, lalong-lalo na yung may mga death threat, o di ba, yung mga hitman, hindi na sila makakagala. Paano yung hitman ka tapos tirador ang gamit mo? So kailangan natin yung kampanya natin diyan. O tapos ano pa yung mga guro? O tulungan natin yung mga guro, makipag-usap kayo, ano pa bang kailangan niyo kasi kayo ang nakakaharap sa mga estudyante, ano bang kailangan ninyo? Ano bang tulong, ano bang seminar ang kailangan ninyo para yung mga estudyante mapasunod ninyo? Anong kulang sa mga benepisyo ninyo para yung mga estudyante niyo, ganyan. Yung mga guro na may problema sa tahanan, na pagdating sa eskwelahan, pati yung mga estudyante na dadamay sa away nila mag-asawa, o ano bang kailangan ninyo, counseling or ano man, o yung mga estudyante, kailangan marami tayong mga activities sa mga estudyante para hindi kung ano-ano iniisip nila. Yung mga ganoon, magtulungan tayo. Hindi yung putang ina mo, Claire Castro, maninisi kang hayop ka. Putang ina ninyo, maninisi ka ron, sisisi mo si ganito, sisisi mo si ganyan, parang kayo yung malinis, gago. Kayo ang driver ng pamahalaan, kayo yung driver ng Pilipinas eh. Lahat ng nangyayaring katarantaduhan ngayon, magre-reflect yan sa inyo. Kasi lahat ng nangyayaring maganda ngayon, sa inyo din magre-reflect. Hindi pwedeng yung maganda lang ang ang kinukuha ninyo. Yung mga mali na nangyayari sa bayang Pilipinas, take ownership. Kayo yung nandiyan eh. Kasi kung ako nandiyan dyan, I will blame myself. Sasabihin ko na, I'm sorry, partly may kasalanan ako. Kasi palagay ko nagkulang yung aking mga programa para sa mga estudyante. Kaya lesson learned, talagang gagawin natin, hindi na mangyari ito. Nangyari na noong nakaraan. Nangyari na dyan sa Samar, di ba? Yung mga bata namaril ng mga kaklase. Nangyari na, tas nangyari ulit. Okay man lang nangyari isang beses. Tapos gumawa ka na ng mga measures para mapigilan ito. Tangina, dati sa public school lang nangyayari ito, ngayon pati sa mga private school na. Matakin mo nakapasok yung bata na may dalang baril dahil sinakay sa sasakyan yung baril. Tapos yung bata nag-aayos sa kanyang sa CR ng baril. Alam niya kung paano kalkalin yung baril. O sabihin niyo sa mga magulang na may mga baril, parang awan niyo na, wag niyo pong i-display yung mga baril ninyo. Itago niyo po yung mga baril ninyo sa safe na lugar na hindi ma-access ng mga anak ninyo. Hindi ba ganun Claire Castro magpaanyaya o ganun magpayo. Hindi yung puchang ina isisisi mo kay ganito, isisisi mo kay pipilit mong i-connect kay Inday Sara, ipipilit mo i-connect doon sa culture of violence ng mga Duterte. Ano mang kinalaman ng mga bata na yan? Hindi naman nanonood ng Duterte yan. Kung di ka ba naman gago, lalong-lalo na Ateneo, galit sa mga Duterte yan. Kung merong impluwensya yung mga bata sa Ateneo, si Risa Ontiveros ang may impluwensya dyan. Si Father Flavi na ginagawang kriminal. Yung mga kriminal ginagawang bayani. Yan, sila Leila de Lima, sila Chel Jokno. Sila ang ginojos ng mga bata dyan o ang pinafalo. Kung may ipa-follow yung mga bata dyan sa Ateneo ng mga politiko, putang ina yan, definitely not the Dutertes. Hindi man mga Duterte supporter yung mga yan. Naniniwala pa siguro ako na yung mga bata sa public school o kilala nila si Duterte kasi yung mga magulang nila maka Duterte. Pero eto, magulang nito, Bureau of Customs, tingin mo maka Duterte yan?
Hindi maka-Duterte yan. Pucha, anti-Duterte yan. Bakit? Nung panahon ni Duterte, lahat ng mga taga-customs, puta, hindi nakaporma. Hindi nakaporma ang mga taga-customs. O ngayon, ngayon sa panahon ngayon, yung mga taga-customs, ang yayaman na mga smuggler, mga hoarder, puta ina yan. Lahat sila puros mga kriminal na diyan. Oh, so sinong ano niyan? Sinong idol niyan? Malamang sa malamang galit pa sa Duterte yan. Baka nagpo-post pa yan against Duterte para hindi makabalik si Inday Sara. O itong estudyante ng Ateneo, Inglesero man yan. Pag Inglesero, hindi Duterte ang idol niyan. Ang idol niya mga konyo, mga dilawang tae, si Mama Lenny, si Bam, si Kiko. Yan yung ano. Pochang inang yan. Kasi sisisi natin itong nangyari sa Ateneo sa mga Duterte dahil sa culture of violence sa mga Duterte. Gago. Galit sa mga Duterte yung mga yan. Oh, walang Atenista. Oh, ngayon ng mga estudyante, kasi nga Jesuita man yan. Mga pari ang ano diyan. Mga pari ang mga namamahala sa mga eskwelahan na yan. O siguro akala nitong bata, nako po, pag pumatay ako ng maraming estudyante, baka gawin akong bayani ni Risa. Di ba? Baka gawin akong bayani ni Flavi. Para ako si Kian, kasi si Kian, ano lang yun eh. Drug addict lang yun eh. Ako, pucha, biktima ako dito. Oh, sobrang woke. Ayan na, ganyan ang ginagawa ng mga bata ngayon. Ang problema kasi itong Claire Castro na to, putang ina, sinisisi na kung sino-sino. Putang nililigtas na naman yung sarili. Mga hayop talaga eh. Zamboanga City na out of context daw siya at ngayon naglapag ng mga resibo. Putang ina, resibo. Anong resibo na naman yan? Na out of context ka. Putang ina yan. Ibig sabihin, Claire Castro, hindi ka magaling na spokesperson kasi nami-misinterpret ka eh. Paano ka mami-misinterpret kay Claire Castro? Hindi ka naman nag-i-English dyan sa ano mo. Bobo ka naman. Bobo ka, inutil ka, tanga ka. Hindi ka man nag-i-English dyan sa paaralan. Ay, dyan sa paaralan to. Dyan sa podium, sa mga presser mo. Putang ina, paano hindi ka nila maintindihan? Besides, puro media personnel man yung mga nandiyan dyan. Yung mga sasabihin mo, ibabalita man ng mga media personnel yan sa mga ano nila, lahat naman ng mga kakampi mo. So paano sasabihin mo na yung tao ang na-misinterpret ka? Gago. Sinungaling, yun talaga ang sinabi mo. Sinabi mo talaga na, puta, wala kayong kasalanan. Ang may kasalanan dito, ang mga Duterte at mga teacher. Gago ka. Sa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Mukhang nagkakaroon po ng misconception, misinterpretation. Misconception, misinterpretation. Ano ba yung ginamit mong salita dyan? Hapon? Chinese? Italiano? Pranses? English? Wala. Bobo ka eh. Tagalog man lang ang kaya mong bigkasin. Putsang ina, pag sinabi mong, kasi naman, yung ibang mga teacher, sila pa ang nagtuturo ng masamang asal sa mga estudyante. Putsang ina, kung ikaw kahit bobo ka, alam mo na sinisisi mo mga teacher. Hindi natin nilalahat, pero sinisi mo pa rin yung mga teacher. Maaaring hindi mo nilahat, hindi lahat ng teacher. Pero sinisi mo pa rin yung mga teacher. Ako bilang guro, kahit naman hindi ako gumagawa ng gano'n, masasaktan ako. Alam mo ba kung anong sakripisyo namin? Ikaw, Claire Castro, alam mo ba kung anong sakripisyo ng mga teacher ng mga anak mo? Para may mga bugok na mga anak mo ay may matutunan. Kasi wala mang matututunan yung mga anak mo sa'yo kasi tanga ka. O bobo ka naman na tao. So yung mga anak mo, kung sa bahay mo lang, putang magiging mga itlog na bugok yan. Kaya mo nga pinapapasok yung anak mo sa eskwelahan kasi nga tiwala ka sa mga teacher na matuturuan yung anak mo. At saka ikaw din, sa bagay, siguro ikaw kaya wala kang tiwala sa teacher kasi wala kang natutunan sa mga teacher mo dahil inutil ka. Bobo ka eh. O, kasi kung matalino mga teacher mo, baka tumalino ka din. Pero dahil bobo ka, siguro kaya sinasabi mo, wala naman ituro yung mga teacher ko, bobo pa rin ako ngayon. Kaya siguro galit ka sa mga teacher. Mantakin mo lahat tayo mga anak natin, pinibigay natin yung responsibilidad sa teacher. Isa, dalawa lang anak mo, sakit ng ulo mo. Pucha, yung teacher, ilan ang ano niya? Magkano ang sweldo ng teacher? Magkano lang ang sweldo ng teacher? Kaya nga tayo mga magulang, gusto natin lunis eh. Bakit? Hay, salamat, wala na naman makukulit dito sa bahay. Kasi ang gusto mo yung anak mo, dali mo rin sa eskwelahan, putangin at least 8 oras, mawala yan dito sa bahay, ang saya. Walang makulit, walang magulo. Ang teacher ang may problema, mantakin mo isang anak mo, ang tigas ng ulo, ipapahawak mo sa teacher, tapos yung teacher, 50 ang hinahawakan niyang estudyante. Hindi nyo na nga tinaas ang sweldo ng mga teacher, hindi nyo na nga binibigyan ng magandang benepisyo ng mga teacher, sisisihin nyo pa. O, okay ng ina nyo. Buwang ka talaga. Tang inang tao na ito. Misunderstanding sa ating nabanggit kahapon. Unang-una ay wala po tayong sinisisi na mga guro. Oh, totoo ba yun? Fake news peddler talaga to. Wala daw siyang sinisisi na mga guro, ha? Wala siyang sinisisi na mga guro. Tingnan natin kung totoong wala siyang sinisising mga guro. Iyan ang paglilinaw ni Palace Press Officer Claire Castro sa gitna ng pagbabatiko sa kanyang pahayag hinggil sa pamamaril sa isang universidad sa Zamboanga. Sabi kasi kahapon ni Yuse Castro, Minsan na po natin nakita, mismo ang ibang mga guro ay lumalabag sa ganitong klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung paano maging walang modo. Utang ina niyan, gago ka. Isipin mo yung Claire Castro, nabanggit mo yung mga salita na yan. Oh, minsan kasi, ang mga guro, sila din ang nagtuturo ng mga hindi magandang moralidad. Anong tawag mo dyan? Anong tawag mo dyan? Di ba paninisi yan? Hayop ka? Di ba paninisi yan, Claire Castro, yung sinabi mo na may mga ibang guro na sila pa ang nagtuturo sa mga estudyante ng masamang asal. Anong tawag mo dyan? Walang misconception, walang misinterpretation dyan. That is a direct attack sa mga guro. Sinabi mo na minsan kasi may mga nakikita tayo at may nakita tayo na mga guro na sila mismo ang nagtuturo ng masamang asal sa mga estudyante. Paninisi na yun eh. Pang-blame na yun eh. Kahit na hindi mo naman nilahat, pero generally, sinabi mo guro, buti sana kung sinabi mo na si Teacher Stella, si Teacher Martha, at saka si Teacher, ganito, ng ganitong eskwelahan. Sila po ay nagtuturo ng kapangitang asal.
Hindi specific eh. So kung general yung ano mo, yung statement mo, yung general population ng mga teacher, magagalit talaga sa iyo. Anong misinterpretation doon? Putang ina, ikaw na naman ang matalino, mali na naman kami. Gigil na kaya ka nga nagko-contra statement dahil gigil na gigil sa iyo yung mga tao eh. Kaya ang mga binalikan yung issue na yan kasi nga naramdaman mo na maraming nagalit sa iyo. So ano yun? Yung mga nagalit sa'yo, tanga sila, hindi ka nila naintindihan. Buti sana kung ang salitang ginamit mo dyan, salita ng mga ibang planeta. Tagalog yung sinabi mo eh. Sabi mo sa salitang Tagalog, may mga teacher, may mga ibang teacher dyan ang nagtuturo ng masamang asal. Sino yun? Sino yung sinasabi mong teacher na nagtuturo ng masamang asal? Putang ina mo, Claire Castro, sabi nga nito ni Putragis eh, ang kapal na mukha mo harap-harapan pag nagsinungaling ka sa tao, putang ina, wala ka ng hiya talaga. Kaya nga dito mo talaga malalaman si Bongbong Marcos sobrang bobo. Galit na galit sila kay Christian Esguerra, yung mga vlogger ni Bongbong na tanga at mga pangit, mga kamukha-mukhang suso. Galit na galit sila kay Christian Esguerra dahil si Christian Esguerra siguro napuno na din siya. Panay ang kampi niya kay Bongbong, pero sa nakikita niya, putang ina niyan, palpak talaga tong presidente na to eh. It's either tanga siya o wala siyang ginawa or pareho. Galit na galit sila. Bakit daw tinawag ni Christian Esguerra na tanga si Bongbong? Eh, putang ina, ako ang tawag ko doon bobo eh. Ang tawag ko nga doon inutil eh. Bakit? Tangin naman takin mo sa negative 27 na siya. Ito pa rin ang spokesperson niya. Puro katarantaduan ng ginagawa nito, puro kabobohan ng ginagawa nito. Hindi niya pa tinatanggal. Ganun siya kabobo. Ganun siya kabobo. Kasi yung hindi naman tao na hindi naman nakakatulong sa kanya, putya yung nakaka-apekto pa sa pagbagsak niya. Salamat Madam Sean ha, mabuhay ka Madam Sean, ay salamat. Buti naman may kulay-kulay pa diyan. The palace spokesperson is the president's voice. So therefore, what she says reflects the president's official position, which is true. Hindi nga alam ni ano yun, ni Claire Castro, akala niya nagbablog siya pag nandiyan siya. Lahat ng sinasabi mo diyan, basta nasa podium ka tapos yung selyo ng Malacanang nasa likod mo, posisyon niya ng presidente. Putang ina ka, so ang ibig mo ba sabihin si Bongbong Marcos sinisisi yung mga teacher? Oh. So kung galit tayo kay Claire Castro sa ginawa niyang ito sa mga teacher, dapat galit din tayo kay Bongbong. Bakit? Kasi lahat na lumalabas sa bibig nitong palengkera na ito, yan ang statement ng Malacanang. So ang Malacanang ang sinisisi sa mga krimen na ito, putang ina mga teacher. Imagine, hindi na tinaas ang sweldo nyo. Pinahirapan pa kayo tuwing eleksyon, putang inang yan, nagbabantay kayo. Tapos wala man kayong mga anak, pero nag-aalaga kayo ng mga anak ng may anak, ang kukulit pa, titigas pa ng mga ulo, putang ina mga bobo pa. O tapos sisisihin pa kayo ng gobyerno. O ano na ngayon? Franz Castro, Act Teachers Party List, putang ina mo ka. O bakit hindi ka ngayon magalit kay dito kay Bongbong? Bakit yung mga kasamahan mo lang nagagalit, yung iba, pero itong si Bongbong, ay itong ikaw Franz Castro na ito, hindi man nagagalit kay Bongbong, kay Duterte lagi may sinasabi. Pero dito sa ulol na babae, magpinsan ba talaga kayo pareho kayo bobo? O, di ba? Lalo-lalo na sa mga nakakatanda or sa mga ibang tao. Tumaas ang kilay ng ilang guro sa pahayag na yan ni Castro. Panawagan ni House Deputy Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, dapat magsorry si Castro sa mga guro. Wala raw sa lugar ang paninisi sa mga guro para pagtakpan ang kabiguan ng administrasyon. Pambabarikos daw ito sa dedikasyon ng mga guro na sa kabila ng tambak na trabaho ay hindi sapat ang sahod at hindi rin sapat ang suportang nakukuha mula sa gobyerno. Giit ni Tino, huwag ibintang sa mga guro ang kakulangan ng gobyerno. Tama si Tino dyan, may tama. O mabuti naman, kanto Tino. May sinabi ka rin mabuti. Hayop ka, puro kayo Inday Sara, putang ina ninyo. Nung DepEd, si Secretary si Inday Sara, siya lang ang may mga nagawang matino. Diyan sa DepEd, putang ina ngayon, ba't hindi nyo pinapako sa krus si Angara, siya ang DepEd Secretary. Dapat nga dyan si Angara ang nagsasalita dyan eh. Bakit wala si Angara para magpaliwanag? Bakit si Claire Castro na naman nagpapaliwanag, iputang ina, inutil yan. Yung utak niya ni Claire Castro, mas maliit pa sa utak ng kuto. Walang hiya kayo. Oh, so talagang dinisrespect talaga ng Malacanang itong hard work at saka ambag ng mga teachers. Hindi nyo na nga pinrioritize. Putsang ina, pinahihirapan nyo na nga yung mga teacher dahil wala naman kayong mga programa para sa kanila. Si Inday Sara nung DepEd siya, dami niyang programa. Di ba tinanggal niya sa mga teacher yung administrative work? Tapos meron pang vacation yung mga teachers nung itong mga to, walang mga nagawa para sa teacher, so sisihin pa yung mga teacher pag may ganito nangyari. Teacher nga yung binaril. Binaril nga dyan, teacher eh. Gago. Kasi sisihin nyo sa teacher. Tangina, dapat ito si Claire Castro ang ipako sa krus na nakatiwarik eh. Sa kabila niyan, hindi nagsorry si Castro. Hindi siya nagsorry mga bossing. Hindi siya nagsorry. Ganyan, kataas ang tingin ng mga taga-palasyo sa kanilang mga sarili. They do not apologize. They did not apologize kasi mataas ang tingin ng sarili nila. Wala kami kasalanan. Hindi naman kami ang bumaril. Hindi naman kami ang so wala kami kasalanan. Hindi ako dapat mag-sorry. Alam mo, ang dali-dali naman sabihin nun, Claire Castro eh. Na sa mga na-offend na teachers, sorry, hindi po yun ang ibig ko sabihin. Ako na humihingi po ako ng paumanhin. Pasensya na po kung nasaktan kayo, pero hindi po yun ang pakay ko. Pero nasabi ko po yun, siguro dahil bobo ako. Hindi ako pinalaki ng tama ng mga magulang ko, tsaka mukha akong pera, patay gutom ako sa kapangyarihan. At tsaka tinitira ako sa puwet ni Bongbong, mga ganun. Ganun, pasensya na po kayo. Pwede naman mag-sorry, di ba? Dapat nga talaga, tama ka dyan, Putragis, dapat batuhin ng teacher ng eraser sa mukha ito eh. O kaya pasakan ng chok sa bunganga eh, para magtanda itong hayop na ito. Hindi siya nag-apologize. Ganyan, kataas ang gobyerno. Putang ina sila, mga Marcos, sila Claire Castro, sila may-ari ng Pilipinas. Tang ina nyo, you bow to us. Kayo ang luluhod sa amin, hindi kami luluhod sa inyo. Putin ang ina nyo, mga public servant kayo. Servant. Mga alipin kayo ng mga tao. Tang ina nyo, dapat si serbisyo kayo sa amin, mas mababa kayo sa amin, sa totoo lang. Mas mababa ang presidente sa isang normal na tao. Bakit? Kasi nga, ang presidente ay isang public servant. Nagsiserve kayo.
Dapat puta pinagsiservisyohan nyo kami mga gago. Tapos putang ina, taas ang tingin nyo sa sarili nyo, nanalo lang kayo. Ang tingin nyo sa tao, puta mga ano nyo, mga alipin nyo. Gago. Hindi nyo hayop na ito. At nanindigan siyang mali ang pagkakaintindi sa sinabi niya. Isa rin daw guro ang kanyang ina, kaya hindi niya Yun ang masaklap. Isang guro ang kanyang ina, kaya hindi daw. Ano ba talaga? Puta sabi mo, artista yung nanay mo. Ngayon naman guro, putang ina mo, sinungaling ka. Hindi ba sabi niya, yung nanay daw niya noon, artista? Oh, artista yung nanay mo dati. Tapos ngayon, guro. Pukin ang inabaliw ka talaga. Artistang guro, ganun. Hindi ba? Ina mo, ang ina hindi ka pinalaki ng tama ng nanay mo. Napakasinungaling mong tao ka. Puta teacher daw yung nanay niya. Bigla naging teacher. Oh, para makakuha siya ng simpatya. Gago, nasabi mo na eh. Nagkamali ka na. Sana sabi mo na lang, pasensya na po. Hindi ko alam na ganoon na magiging epekto sa sa tao nung sinabi ko. Kung may nasabi man po akong hindi niyo nagustuhan, pasensya na po. Pero hindi po ganoon ang aking intensyon. Ang gusto ko lang po talaga, talagang nadala lang din po ako ng damdamin dahil nga itong nangyayari sa paaralan natin eh hindi nakatanggap-tanggap kaya siguro nakapagsalita tayo ng ganyan. Pasensya na po. Humility is the best policy. Tangina dapat ang mga tao na may mga humility, sabi ni Putragis, yung mga taga-gobyerno hindi eh. Hinu-humiliate ninyo yung mga yung mga tao. Mga hayop talaga kayo. Teacher daw yung nanay niya, teacher yung nanay mo, nakapagsalita ka pa ng ganyan sa mga teacher. Eh paano na kung hindi teacher nanay mo? Utangin na kayo, hindi ka pinalaki ng maayos ng mga magulang mo, kupal. Gustusin ang profesyong ito. Siguro po ang dapat na magbigay ng paumanhin ay yung nagbigay ng maling konteksto. Tanginan niyan, tayo pa. Tayo may kasalanan. Tayo may kasalanan mga bossing. Wala daw siya kasalanan. Ang may kasalanan dito, yung mga mali ang pagkakaintindi. Sino mali ang pagkakaintindi? Lahat naman ng balita, yung binalita, yung sinabi mo lang. Yung sinabi mo lang, hindi naman sinabi ng mga balita na sinisi ng mga ni spokesperson ang mga teacher. Wala namang ganung balita ang GMA, News 5, ABS-CBN, walang ganung balita. Putsang ina, yun ang napanood namin sa TV, yun ang napanood namin sa interview, sa mga pinalabas na balita, at yun ang inisip namin, gago talaga putang ina nito, sinisi pa yung mga teacher. Mantakin mo milyon-milyon mga Pilipino ang galit na galit ngayon dahil sa pagsisisi mo sa mga teacher, tapos sasabihin mo, mali sila. Tama ka? Tama ka, Claire? Baka may tama ka. Walang hiya talaga naman ganito, klaseng gobyerno meron tayo. Aasahan nyo pa ba na yung mga sakit na nararamdaman ninyo, yung mga panawagan ninyo, yung mga sigaw ninyo para sa gobyerno, para pakikinggan ng mga putang ina nito? Hindi. Hindi nila pakikinggan yan. Sinisisi pa nga kayo eh. Kasalanan nyo. Kayo ang may kasalanan dito, hindi sila. Wala kaming aaminin. Hindi kami magsosorry. Hindi namin kasalanan to, kasalanan nyo. Nauunawaan naman daw ni Castro kung bakit napareact ang mga guro, pero wag naman daw sanang masamain ang pagpapaalala niya. Putang ina, hindi ka nagpaalala. Claire Castro, hindi ka nagpaalala. Sinisi mo sila. Sinabi mo na may mga guro kasi na hindi nagtuturo ng masamang asal. So parang si teacher pumasok, tapos sinabi, hoy, ikaw estudyante A, sampalin mo si estudyante B. Ikaw, bakla kang estudyante. Ngayon pa lang, galingan mo na tsumupa. Praktisan mo yung kaklase mong bakla rin. May ganun ba ng mga teacher? Wala. Putsang ina kasi parang sinasabi niya yung moralidad eh. Ang mga teacher pa mismo ang nagtuturo ng imoralidad sa mga estudyante. Gago. Pag pumasok ang teacher dyan, wala yan ibang inisip kung hindi sundan yung kanyang lesson plan. Diego Chimichurri. Kahit sa kalsada ng Pilipinas, tama. Kaya ka pinagmumumura, putang ina mo kang babae ka, kaya kahit saan ka magpunta, pinagmumura kang putang ina mo eh. Dahil tarantado ka talaga eh, wala kang modo. Putsa ngayon, ito matindi. Hindi na siya nag-sorry, inaway niya pa yung mga teacher dito sa video na to. Nagpakita pa siya ng mga visual aids. Pinatutunayan niya na may mga teacher talaga na tarantado. Imagine. Putang ina niyan. Mga teacher. Mga teacher, tatakbo daw senador to. Putang ina, iboto nyo Boto nyo. Tatakbo senador daw yan. Puking na kapal ng mukha, nakaipon na siguro ng pangkampanya. Iboto nyo. Si Tulpo, lahat ng mga Bisaya. Si Bisaya man si Tulpo. Nabudol, X9I. Natsambahan, mabuhay ang mga walang modo. Hindi ba? Iboto nyo si Erwin Tulpo kasi galit sa Bisaya. Tangina niyan. Ano sabi niya? Mga Bisaya to, manluloko. Manluloko to mga Bisaya na to eh. Nagpapanggap na hindi marunong magtagalog. Nagtatagalog naman tong mga to. Boto nyo si Rapi Tulpo, tatakbo yun sa 2028. Either Vice President o Senador ulit. Iboto nyo Boto nyo. Para masaya. Sa sobrang gigil mo boss na tumataas ang high blood. Hindi tumataas ang high blood ko kay Claire Castro. Putangin na hindi si Claire Castro makakapagpa-atake sa akin sa puso. Ako ang magpapa-atake sa kanila sa puso. Ito napakita ng visual aid. Totoo naman daw kasi na may ilang guro na lumabag sa polisiya. Naglapag pa nga ng resibo si Yuse Castro. So hindi niya sinisisi yung mga guro, sabi niya, pero naglapag siya ng ebidensya na may guro talaga na nagtuturo ng mga ganito. Kasi talagang alam na alam ng mga bata. Describe the president. Bangag. Bobo. Anak na tinapay yan. Galit na galit siya dito. So nilahat niya lahat ng mga guro dahil dito sa isang instance na ito. Utangin na yan. Kasi puro propaganda eh. Hindi mo naman na kasi kailangan i-brought up ito, Claire Castro. Una sa lahat, dapat kung may nakita kang teacher na ganito, may DepEd, lahat man yan ay under ng DepEd, di sana inaksyonan nyo. Ano aksyon ang ginawa mo sa teacher na yan? Sige, diretso. Ang halimbawa niya, ang nag-viral na pambabatikos ng ilang estudyante kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang nagbatikos dyan, estudyante, di naman teacher. Pinagmumura si Bongbong Marcos ng mga estudyante dyan sa lugar na yan. Dahil gago si Bongbong. Taga Davao man yung mga yan. Alam man ng mga taga Davao, matanda, bata, girl, boy, bakla, tomboy, alam naman kung gaano hinahayop ni Bongbong Marcos ang probinsya nila. Alam nga naman matuwa ka pa.
Imaginein mo, as early as or as young as high school, minumura na si Bongbong. What more yung mga, yung mga nasa tamang edad na. Yung mga wala pang hamuwang na sinasabi nyo, minumura na si Bongbong eh. Paano pa kaya yung mga nasa tamang edad? Wala kasing ginawa si Bongbong sa bayan. Si Pangulong Duterte never naman ginanyan eh. Nagpupunta naman si Pangulong Duterte sa kung saan-saan na mga lugar. Never naman tayo nakakita ng video, may Facebook man na nun. Wala naman tayo nakitang video na ginaganito si Pangulong Duterte. Si Inday Sara, pag nagpupunta kahit saan lugar, punta kasi Inday Sara sa probinsya nyo mismo eh. Sa baluarte nyo mismo. Pucha, nagkakagulo yung mga tao magpa-picture kay Inday. Mantakin mo dito, nagkakagulo yung mga tao para murahin siya. It should be a wake-up call sa administrasyon ninyo na bulok kayo, bobo kayo, mga tanga kayo, mga abnormal kayo, kaya galit ang mga tao sa inyo. As young as high school, minumura na kayo. It should be a wake-up call sa inyo. Ayusin nyo na yung pamumuno ninyo, itama nyo na yung mga pagkakamali ninyo. Wala kayong ginagawa ngayon na tama, lahat mali. Kitang-kita ang lalakas ng mga tama ninyo. Baguhin nyo na yan, isang taon na lang kayong mamumuno, hanggang 2027 na lang kayo. Wala na kayo sa 2028, tapos na ang maliligayang araw ninyo. At least man lang, i-correct nyo na. Hindi, putang ina, palala kayo ng palala. Palapit kayo ng palapit sa exit, palala kayo ng palala. Tang ina ninyo, mga demonyo kayo. Na-hurt kayo na si Bongbong minumura. Kasalanan nyo. Kung may magandang ginawa si Bongbong, ba't siya mumurahin? Kung magandang ginawa ni Bongbong sa Davao City, bakit siya mumurahin ng mga taga Davao City? Alam naman ng mga taga Davao City kung anong ginawa ni Bongbong sa probinsya nila. Walang budget, iniimbestigahan kahit wala naman silang problema. Yung simbahan ni Pastor Kibuloy, diyan sa binalasubas nila yung mga property ng KOJC, gusto nilang nakawin. Putang ina ninyo, alam niyo ng mga bata, alam niyo ng mga tao diyan sa Davao, tas ina-expect ninyo. Ina-expect ninyo papalakpakan si Bongbong diyan. Kahit sa probinsya niya baka hindi pagkaguluhan yan eh. Pantakin mo, nagnanakaw siya ng mga proyekto, yung proyekto ng pabahay ng mga Duterte diyan sa Kalinan, ninanakaw niya. Ninakaw na nga yung pera ng taong bayan, di umano, tas Siyempre kung ako taga Ilocos, tangina niyan, ba't may babae sa Davao? Nandun yung mga kalaban niya, dito sa atin wala. Putang ina, hanggang ngayon magbubukid pa rin tayo. Wala nang itulong sa atin ng mga yan. Magagalit talaga. So kasalanan, paano mga teacher na nagalit yung mga estudyante? Diyan sa bobong presidente mo. Sabihan mo yung presidente, sir, pinagmumura ka ng mga estudyante sa Davao. Ayusin mo kasi trabaho mo, sir. Tangina kayo, hanggang Lunes hanggang Biyernes na yung trabaho mo, nalulunod yung mga tao, yung asawa mo, hashtag blessed pa eh. Nung nagpunta ito sa Davao City, So siguro tanungin na lang po natin ang ACT Party or ACT Teachers Party List. Sa ganitong naipakita natin na nangyari na mga paglabag ng ibang mga guro. Hindi po lahat ha. O di sinisi mo nga yung guro, putang ina mo. O anong mali na naman? Mali na naman interpretation namin. Paglabag ng ibang mga guro. O so, sinisi mo yung guro? Hindi. Sinisi mo. Di ba Laila Marquez? Sinisi mo yung mga guro, tanga. At kung sinasabing hindi mo sinisisi yung mga guro, mag-apologize ka. I apologize na sinisi ko yung ibang mga guro. Hindi naman po lahat sinisi ko yung ibang mga guro. Nagkamali lang po yung timing. Hindi yun yung timing para sisihin natin yung mga gurong hindi gumagampan sa kanilang mga tungkulin. I am sorry. Simple naman lang yun. Ba't hindi nyo kayang tanggapin yun? Puta, ganyang kataas ang tingin mo sa sarili. Alam mo, ang bobo, yung bobo, delikado. Napakadelikado ng isang bobo. Bakit? Kasi putyang ina, hindi marunong tumanggap yan ng pagkatalo, hindi marunong tumanggap yan ng pagkakamali, laging siya ang tama. Ganun ang bobo. Kasi kung matalino ka, meron kang humility sa katawan mo, marunong kang umamin ng pagkakamali mo. Halimbawa ako, marami ako mga sinasabi dito na nagkakamali ako, pangalan, terms, grammar, nag-apologize ako. Sorry kasi wala naman akong binabasa. Kaya minsan nagkakarambol-rambol yung idea ko, nagpapalit-palit ko yung mga pangalan. Si Claire Castro, tinatawag kong Franz Castro. Franz Castro, tinatawag ko Claire Castro. Sorry, tao lang. Kasi kung ako hindi naman ako matalino, pero alam ko pag mali ako kailangan tinatama ko yung pagkakamali ko at nag-apologize ako. I will never ever apologize to Bongbong Marcos sa lahat ng mga sinasabi ko sa kanya. Kasi sa totoo lang, tama lahat ng sinasabi ko. Pero mas lagal, be voting for you to be Speaker of the House. Kung may Speaker of the House, wag na. Christy Singson, salamat sa tiwala mo pero hindi ako magpupolitiko, ayoko. Ang ina, pag mumurahin ko na lang yung mga politiko araw-araw, pag nagpolitiko ako, di wala na akong vlog, malungkot na tayo lahat. Kahit manalo si Inday Sara, ako ang magiging numero unong kritiko ng gobyerno niya. Pag meron ako nakikitang mga mali sa gobyerno ni Inday Sara, sisitahin natin yan. Halimbawa, maganda ginagawa ni Inday, tas tatanga-tanga yung spokesperson niya, awayin ko araw-araw yung spokesperson niya. Maganda ginagawa ni Inday, pero yung kanyang alyado na si ganito, kalokohan ang ginagawa, aaraw-arawin ko yan. Oo, hindi ibig sabihin, pag nanalo na si Inday Sara sa 2020, didepensa na tayo ng didepensa. Hindi. Pag may mali, babanatan natin. Pag tama, sasabihin natin, papalakpakan natin. Ganun ang balateros. So ganun patas. Abangan nyo yan. Sa 2020, Inday Sara na presidente, hanapan ko na mali yan. Ang hirap maging politiko. Pag politiko ka, putyang ina, matinukan tao, magiging kang demonyo. Kapag kaano na tayo, wag na natin wag na tayo magpolitiko, banatan na lang natin sila. Di ko never kung sinabi na lahat. Ano po ba kaya ang nagawa nila para mas maiangat natin ang tamang kaugalian sa ating mga kabataan? nagbabalita mula sa frontline. Ang kupal Putang ina mo, Claire Castro, sinisi na naman niya lahat. Hindi na siya hindi na siya nag-apologize. Puta, sinisi niya pa. Gago, tarantado, inutil, walang modo, putang ina ka talaga. Hayop ka. Ito pa. Panoorin ito. Ito mahaba-haba ito Mahaba-haba itong sagot niya rito dito natin panoorin yung kanyang sige, pasok Claire. In that lengthy response, you did not mention the word apology. Di ba? Kasi ang haba ng response niya. Ang haba ng response niya. She did not mention anything or she did not apologize doon sa mga nasaktan. Di ba? Putsang inang yan. Mga reporter mismo nagtatanong, ma'am, ang haba ng sinabi mo, pero hindi mo kinurek yung pagkakamali mo. Pinagtanggol mo lang yung sarili mo. Alam ko na abogado ka, pagtatanggol mo yung sarili mo, pero hindi ka man nag-apologize, ma'am. Ang kapal ng mukha mo. Kaya galit na galit si Daryl Yap Sabi ni Daryl Yap teacher ang mga nanay ko. Ako na lang magmumura. Putang ina mo lalo, Claire Castro. Gago, di ba?
So you're not apologizing to the teachers, regardless if these are members of Alliance of Concerned Teachers or baka meron lang po mga ordinaryo mga guro na nasaktan doon sa sinabi ninyo. Kaya nga po, sabi po natin, kinikilala po natin yung nasaktan nilang damdamin. At gusto kong ipaliwanag kung saan maaaring nanggaling yung sama ng loob nila. Dahil never po ako nanisi ng guro. Maliwanag po yung sinabi. Never po ako nanisi ng mga guro. Kakasabi mo lang, yung iba kasing mga guro, imbis na magturo ng kabutihang asal, kasamaang asal lang tinuturo. Hindi ba paninisi yung Claire Castro? Tagalog man yun. Kahit naman tanga na tao, maintindihan naman yung Tagalog mo. Hindi, kung in-English mo yan, pwede magkaroon ng konting language barrier. Kung binisaya mo yan, pwedeng nakaintindi lang mga Bisaya, yung mga Tagalog, hindi. Kinapampangan mo yan, sana nakaintindi yung mga taga-Kapampangan lang. Hindi Tagalog eh, sinabi mo eh, kasi yung ibang mga guro. So sinisi mo yung ibang mga guro, nanisi ka? Ano sinasabi mo na, wala akong sinising guro? Pwede mo sabihin na hindi ko sinilahat yung mga guro. Ang sabi ko, may mga ilan lang. Masasaktan ka kung kasama ka doon sa mga guro na nagtuturo ng masamang asal. Hindi ka masasaktan kung nandoon ka sa mga guro na nagtuturo ng mga kabutihang asal. Boss, di pakibati mga apo ko. Si Jacques, Jana, Jaiden, mabuhay ka, Mel Basco, mga apo mo. Huwag mo panoorin dito. Wala matututunan yung mga apo mo dito. Baka mamaya sabihin nila, oh ayan, may mga nanonood kay Boss Dada mga bata, nagmumura na yung mga bata. Napakasinungaling ng putang inang babae na ito, no? natin kahapon. So sa mga nagdaramdam, ito po ang maliwanag na, ito po ang aking ipinaliwanag sa inyo para po maibsan. Nandun ka na eh, sa mga nadaramdam. Ang kasunod nun, pasensya na po, hindi po yun para sa inyo. Yung pong aking galit kahapon ay para dun sa mga teacher na hindi gumaganap sa kanilang tungkulin. Pero para po sa mga teacher na gumaganap sa kanilang tungkulin, taas po ang kamay ko sa inyo. Oo, pasensya na po na nadamay kayo doon sa aking statement na very generic. Oo, pero ang pinatatamaan ko lang po doon yung mga masasamang teacher, hindi naman po kayo yun. Oo, meron naman po talagang masasamang teacher. At least man lang kahit papaano ganyan, pangit yung construction, pero kahit papaano, medyo ano mo yun, meron kang humility. Apologetic ka sa kabobohan mo. Eh hindi, putya nga sinabi niya nga na nandito na siya, putya, hindi niya pa rin talaga nagsorry eh. Yung inyong sama ng loob, kung meron man po, kasi dapat ilagay lang po natin sa tamang konteksto yung nangyari. I would like to get your statement lang po on yesterday's May nagsasabi dito, boss, hindi mo man lang ba, itatapik yung pagbaliktad ni Gutesa? Ano bang itatapik mo pa dun? Ano pang itatapik natin dun sa pagbaliktad ni Gutesa? Nasabi niya na. Yung mga sinabi niya, malinaw na malinaw yun. Diego Chimichurri, bakit ikaw nagpapaliwanag sa nararamdaman nila? O nga. Ang ina niya, spokesperson na rin siya ng mga teacher. Gagong putya. Yung kay Orly Gutesa na yun, mga bossing, putya naman, alam naman natin yun eh. Itatapik pa ba natin yun? It's a no-brainer. Ito si Orly Gutesa, sinasabi pa nga naman nila noon pa na bumaliktad ito kasi nga na-pressure. Mismong asawa niya eh. May audio recording ng usapan nila ng asawa niya. Liza Gonzalez, mabuhay ka, God bless you. Salamat sa iyong tulong, mapupunta ka sa langit, promise. Sinabi na nga ni nila, may audio recording, hindi nyo ba narinig yun na nag-aaway sila mag-asawa? Bakit? Bakit natatakot siya kasi nga napi-pressure siya kasi may mangyayaring masama sa kanila. So yung kay Gutesa na yan, katulad nung 4 na bumaliktad na Marines, putyang pera-pera yan, ang bobo lang talaga nito ni Gutesa tsaka nung 4 na Marines. Napaka-bobo niyan kasi akala nila mababayaran sila. Akala nila ibibigyan sila ng pera, pabuya doon sa ginawa nilang pagbaliktad. Hindi na mawawala sa isip ng tao yun. May mga video pictures na kasama si Gutesa sa delivery ng mga maleta eh. Paano mo i-deny yun? Hindi naman kayo bellboy. Hindi naman kayo hindi naman kayo taga hotel. Nagtatrabaho kayo as bodyguard security ni Zaldico. May mga dala kayong maleta. May mga picture na kumakalat na yung maleta talaga ang laman pera. So kanino maniniwala ang tao? Doon sa pagbaliktad nila o doon sa unang test statement nila, mantakin mo, pinangakuan daw siya ng 150 million. Sinong gago ang mga ngako sa'yo ng 150 million para lang magsalita dyan? Sino ka ba? Kundi sana kung magbabayad si Mike Defensor, pari na yung binayaran niya. Dapat nagbayad pa siya ng tao na ganyan. Tsaka, tanga na 150 million? Babayaran ka, di ka naman kilala. Buti sana kung may posisyon ka sa gobyerno. Di sana hinanap na lang nila yung sekretary ni Zaldico. Tapos ano nila, sekretary ka ni Zaldico, listed ka talaga as empleyado ni Zaldico. Kung babayaran kita para magsalita against kay Zaldico, yun na sana binayaran ko. Mantakin mo binayaran nila, mababang uri ng tao. Hindi ka pa naman tanga. Maraming salamat kay Leticia Stalker sa iyong GCash, mabuhay ka. Ano yun na pressure yun? Hindi na mawawala, mabubura sa isip ng tao yung mali-malitang pera na dinideliver nila. Hindi na mawawala yun. Si Delia Soriano, ayaw ko kay Sara, huwag ka mag-alala, ayaw din niya sa'yo. Hindi ka naman importante. Tanga. Kahit ayaw mo sa kanya, putang ina, himuri mo na lang tumbong ni Bongbong, higupi mo yung baha dyan sa lugar ninyo. Yun lang masasabi ko, mga bossing. Yan lang ang sinasabi ko. Yung kay Orly Gutesa na yun, wala na yan. Kailangan nilang ilabas ito as ngayon kasi nga ang dami nilang mga balita na kailangan ilabas para mapagtakpan yung mga katarantaduhang pinaggagawa nila. Para mapagtakpan yung mga katarantaduhan ng mga pagnanakaw nila. Kaya kailangan gagawa sila ng kaliwat kanan ng mga balita. Itong sa Zamboanga pagpatay na ito, nila to, sasalsalin nila ng sasalsalin to para makalimutan natin kasi palpak man na yung palpak na yung impeachment nila. Tapos ang tao binabaha ngayon, hinahanap flood control. Pag nakita niyo talagang galit na galit sila. So ano na yan? Wala na yan yung kay Gutesa, hindi na mag-ano yan, hindi na mag-tatraction yan. Wala na maniniwala diyan. Yung una nilang sinabi, mantakin mo isa siya nagsabi. Buti sana kung isa lang siya na testigo. Hindi, ang dami eh. Ano sila eh? 18 sila eh. 19 pang 19 siya eh. Bumaliktad yung 4 plus meron pang so 19 sila, nawala yung 5. Meron pang 14. May 14 pa mga bossing na mga matatapang na mga sundalo na pinaninindigan nila yung kanilang partisipasyon sa pagnanakaw sa pera ng taong bayan eh. Kanino tayo maniniwala? Sa 5 o sa 14?
Tapos meron pa silang ganyan, talimpokpok, di ba? O meron pa silang mga kung ano-ano mga kaso. Tangina ninyo, wala na yan. Wala na yan mga bossing. Ano na yan? Tapos na yan. O, tapos na ang kanilang mga maliligayang araw. O, wag nyo nang pagpapapansinin yan. Ito, isa pang balita. O, kasi nga, di ba, nakaraan pinag-usapan natin. O, pinag-usapan natin si Lisa Marcos. Nitong lunes, mga bossing, binabaha ang Pilipinas. Binabaha ang mga Pilipinas, ang NCR, ang Pilipino, putya, nagkandara pa. Basa ang mga gamit, di makapasok sa paralan yung mga estudyante. Hanggang leeg yung baha. Hanggang tuhod, daw ni Yao Ming. Tapos, nag-post ang kanilang mahal na, yung asawa ng Pangulo, na putang ina, nakakadiri ang itsura. Nag-post ng #bless kasi birthday daw niya eh. Mantakin mo, pwede naman siguro yung birthday mo. Ipagpaliban naman muna natin. O kaya, kayo na lang magbatian. Ipadala mo na lang sa GC ng pamilya nyo. Oh, selfie ako sa garden. Hello. Oh, blessed. Oh, putang ina, pinost pa niya sa Facebook niya. Oh, Lizel Mabi, salamat ah. Pinost pa niya sa Facebook niya na blessed siya. Oh, ano yung eksaktong sinabi niya ron? Na ipinost ko yun eh. Oh, wait lang ah. Ano yung eksaktong sinabi niya doon sa kanyang post? Wait lang ah, titingnan ko. Kasi ipinost ko yun nung nakaraan eh. Kaya lang medyo malayo na yata yun. Ang sipag ko pa naman mag-post. Makikita ko yun, yung selfie nitong pangit na asawa ng presidente. Wait lang. Malapit na. Oh, ito oh, yung post niya, mga bossing. Oh, ayan oh, yung post niya. Babasahin ko na lang sa inyo. Ayan yung mukha niya oh. Oh, utang ina, hindi ka ba naman mandidiri dyan? Utang yan pa yung suot at tanda-tanda na. Kulubot na, kuyukot na yung utong yan. Parang ano na yan, prunes na yan. Happy Monday everyone. Happy Monday. Binabaha yung mga kababayan natin. Happy Monday. Hello. Excited to start my birthday sabbatical. Putang ina mo, kahit mamatay ka, walang may pakialam. So kung birthday mo ngayon, walang may paki. Gusto nga nila last birthday mo na yan eh. Sabi niya, no makeup, no hairspray, no terno, no heels, no speeches, no official photos, no meetings, no schedule, no stress. Ang lupit. No stress. Just me and Mother Nature. Time to slow down, recharge, and enjoy the quiet. Stay safe and dry, everyone. Putang ina, parang nangiinis habang binabaha kayo. Sinasabi niya na siya, ang sarap ng buhay ko. Ako, ang ganda-ganda ko. Wala akong makeup, hindi ako nagdamit. Putang ina. Tapos, mag-ingat kayo dyan, stay dry. Ano na, diba? Napaka-insensitive. Napaka-insensitive. Putang ina yan. So, ang tindi ng backlash. Pag tiningnan niyo yung comment section, putang ina, lahat walang matino. Kahit yung mga troll nila, hindi umubura. Galit na galit yung mga tao. Putang ina mo. Binabaha kami rito, may pa-stay dry ka pang hayop ka, no filter, no ganito, no ganyan. Tangina ninyo. Ito yung sinasabi natin na out of touch talaga itong gobyerno na ito. Hindi na nga sila apologetic sa mga nangyayaring misfortunes ng mga Pilipino dahil sa kagagawan nila. Putang ina, nag-e-enjoy pa sila sa kapangyarihan at sa pera ng taong bayan. Ay, yung birthday party nito, maniniwala kang pera nila yan? Tangina, pera ng taong bayan yan. Mga hayop, oh. Bakit ganun, boss Dada? Walang makeup si Lisa. Ang pangit pa din. Yun na nga, may makeup ngayon. Ang pangit pag walang makeup. Pakinggan natin yung pagtatanggol na naman sa kanya ni Claire Castro. Sa mga na-offend or sumama ang kanilang damdamin sa pag-post na to, walang ibig na ipahiwatig na negatibo ang ating First Lady. Putang ina, kami na naman na mali. Kami na naman. Mali na naman kami. Sa napakaraming comment dito, bubuksan ko ha. Saan na ba yun? Napakaraming comment dito sa sa post na ito ni Madam President. Wait lang ha. Papakita ko sa inyo. Ayan oh. Putang inang yan, 33,000 comments, mga bossing. Ilalagay ko all comments. Ayan ha. Tingnan nyo. 33,000 comments. Utang kauna-unahan, ew. Pangalawa, kawatan, impacta, baki, animal. Ano pa? Sabi dito, dry. Dry. Ano pa sabi dito? No coke. Diyos ko, kahit mag-makeup ka kahit may makeup ka mukha ka pating kokak. You're so annoying on social media, you look like a toad. Thank you very much kay Jenny Formantesa. Ilan lang 'tong mga binabasa ko ano pa sabi dito? Bangag Kimong. Magkakasala ka lang sa Diyos pag nakita mo ang hindot na ito. Ayan yan yung mga comment sa mismong post niya. Ano pa? Dabangag face, walang makeup pero ang haba ng sungay. Ayan walang makeup pero ang haba ng sungay. Ano pa? Kokak. Madam, grabe ang tawa ng mga Pilipino. Ayan Madam, grabe ang tawa ng mga Pilipino. Sabi pa dito, tangina, wish ko lang last birthday mo na yan. Ayan ang ganda. Happy Monday, ma'am. Sana dry and safe kayo in Monday rainy day. Wish ko po sa birthday nyo, sana last nyo na yan, ma'am. Ayan sana last nyo na yan, ma'am. Putang ina. Ganyan yung mga yung mga comment sa pa-birthday niya. Claire Castro, kami mali. Mali kami. Kanina ko pa binabasa ko, wala ko nakikita dito maganda Ingat ka, baka bumalik sa yung sinabi mo. Karma nasa tabi lang. Sabi ng mga trolls na bayaran. Ano pa? More birthdays to come for the First Lady. Putang ina, yun lang yung mga comment ng mga nagmamahal sa kanya. Wala pa mukha. Ano pa? Ang pamilyang kahit saan magpunta ay minumura ng tao, 101% congrats. Mantakin mo. Tangina, ganito, nag-birthday pala ang mga penguin. Gago. Tangina, natin yun. Hindi ako nagsabi nyo na. Nag-birthday pala ang mga penguin. Mantakin mo yan. Putang ina, penguin ang tingin sa'yo. Ito pa isa, nag-birthday pala ang mga demonyo. Happy birthday FL, tas may tae. Sana last mo na yan. Ayan tingnan mo. Mga totoong tao yan. Ay, putya, napindot ko. Pero mga totoong tao yan. Ganyan ang kadiri-dirihan sa'yo, Claire Castro, tsaka sa amo mo si Palaka. Tapos kasalanan na naman namin. Mali na naman yung interpretasyon namin. Putya, habang binabaha kasi yung mga Pilipino, ano ba naman na, mag-post ka na lang ng, sa mga kababayan ko, alam nyo po ba na birthday ko ngayon? Ang wish ko lang, sana makaraos tayo sa hirap na pinagdadaanan ngayon. Di sana kahit papaano parang, ang bait naman niya, birthday niya pero tayo yung pinagdadasal niya, di ba? Pero putang ina niyan, it's my birthday today, no makeup, no terno, no stress.
No stress. Tapos yung mga nasa labas ng palasyo, stress na stress. Pinagmalaki mo pa na no stress ka. Mali kami. Claire Castro. Ha? Mali kami? Kami na naman ang mali ang interpretasyon. Kailangan nating i-celebrate ang bawat taon. Tangina, may pinipili yan. Okay lang kung normal ka na tao. Gusto mo iumpog mo yung ulo mo sa pader, walang problema. Asawa ka ng presidente. Yung asawa mo putangin na tulog habang binabaha yung mga Pilipino. Wala kayong ginawa sa kapwa ninyo mabuti. Tapos putangin ninyo, mapopost ka pa ng ganyan. Mano man lang, it's my birthday today. Maraming mga kababayan na naghihirap. Huwag kayong mag-alala. Nagpaluto ako ng 1 milyong food packs. Galing sa pera ko. O ipapamahagi ko sa inyo. Oh, this is my way of celebrating my birthday dahil alam ko there's nothing to celebrate. Why? Because we are in turmoil. We are in pain because of what's happening, because of the flooding. So, sasamahan ko kayo on my birthday. I will spend a little to feed the little. Di ba? Oh, tangina ninyo talaga. Mga walang hiya kayo talaga. Punyeta kayo. Mga salot kayo sa lipunan. Kundi para ipabatid lang na ang isang kaarawan habang tayo ay nabubuhay ay mahalaga na ipagpasalamat sa ating may kapal. Gago, di siya nagpasalamat sa may kapal. Ang ina, makapal ang mukha niya. Wala siyang sinabi dito, nagpasalamat siya sa may kapal. Makapal ang mukha niya. Ang sabi niya dito, wala siyang thank God dito. Oh, just me and Mother Nature. Ayun, happy Monday everyone. Excited to start my birthday sabbatical. Time to slow down, recharge, and enjoy the quiet. Stay safe and dry everyone. Wala siyang sinabi dito, thank God. Thank God it's my birthday. Another year. Thank you Lord for that. Wala siyang sinabing ganun kasi pag sinabi niya thank you Lord, di natin alam kung si Lord of the Darkness ba yung pinapasalamatan niya. Kaklaruhin natin, ma'am, kaninong Lord ka nagpapasalamat? Kay Lord of the Darkness, Lord of the Devil, kay Lord of the magnanakaw, Diego Chimichurri. Wala siyang sinabi ditong ganun eh. Oh, wala siyang pagpapasalamat sa Diyos. Putang ina mo, Claire Castro, fake news ka. Wala siyang sinabi ng pasalamat, thank you Lord for another year. Oh, I'm very old and I'm nearing the end of my career. Oh, thank you for the blessings, di ba? Wala siyang ganun eh. Nang iinis siya rito. Oh, tangina habang binabaha kayo. Dry ako. Hindi lang ako dry pa yung balat ko. Putsang ina, stay dry. Ayaw namin maging dry. Ayun sabi niya dito, stay dry everyone. Ayaw namin maging dry katulad mo. Putang ina ka, mukha kang disyerto. Wala kang dilig. Putsang ina ka. Ikaw na lang ang maging dry. Okay na kaming basa. Anak ng demonyo talaga tong pamilyang Marcos na ito eh, no? At muli, hindi naman po rin nagkukulang ang ating First Lady sa kanyang pagtulong. Hindi nyo man siya nakikita. Madalas. Hindi nyo daw siya nakikitang tumulong. Gago, hindi naman tumutulong talaga yan. Putang ina ninyo, anong tulong binibigay niya? Pag galing man sa pera ng pamahalaan yung tinutulong ng mga hayop na yan. Buti sana kung galing sa pera nila, okay lang yan. Pero putang ina, buti pa sila Inday Sara eh. Pagka Pasko at New Year, namimigay sila ng regalo. Galing sa pera nila, namimigay sila ng regalo. Pinipilahan sila. Galing pa sa malalayong lugar, pumipila isang maghapon. Pumipila kasi naging ritual na ng mga Duterte na mamigay ng regalo sa kanilang mga constituents. Buti yun, pera nila. Eh putang ina ninyo, hindi nyo naman pera yung pinamimigay ninyo, yung mga bigas ang pinamimigay nyo, pera man ng taong bayan yan. Ang ina nyo, huwag na kayo magpakita, okay lang. Hindi nyo lang siya nakikita pero tumutulong siya, ulul. Ang ina ninyo. Putsang ina niya sa ugali ng mga yan, tumutulong sila, hindi may papakita. Hindi talaga sila nagpapakita. Dahil sobrang taas ng mga tingin nila sa sarili nila. Pero behind the scene, alam natin kung ano po ang nagagawa ni First Lady at katuwang po siya ng ating Pangulo. There were criticisms and memes on social media following the post of First Lady about her birthday sabbatical. This is amid the terrible traffic situation and flooding situation yesterday. So, what do you want to say about it? Opo, nakita po nga natin yan at nauunawaan po natin kung may ilang mga hindi po nasiyahan sa timing o paraan ng pagkakasulat ng post ng ating First Lady. Karapatan ng bawat isa na magkaroon ng sariling opinyon at ito naman po ay mahalaga at pinakikinggan po. Oh, pagka kayo may karapatan sa opinyon. Pag kayo may karapatan sa opinyon, pag ibang tao nag-o-opinyon patungkol sa inyo, walang karapatan. Okay nang ina nyo. Gago ka talaga. So karapatan ni yan. Karapatan ni Lisa yan. O yung magalit kami kay Lisa dahil sa mamak niya na yan sa mga binabaha. Hindi namin karapatan yan. Hindi ba karapatan din namin yan? Walang mga compassion, empathy. Totoo, putang ina nito mga manhid. Palibasa. Sabi nila kapag nagdadrugs ka daw, manhid ka daw. Totoo ba yan? Pag nagko-cocaine ka daw, manhid ka. Totoo ba yun? Hindi ba? Nakita mo yung mga banda pag nasabog na sabog, tumutugtog, talon ng talon, umpog ng sarili. Hindi sila nasasaktan. Ganun ba yun? Tatanong ako First Lady, ang lahat ng opinyon para malaman niya kung ano ang nararapat na ano pang tulong, batikos ay kailangan itong malaman. Ngunit bago po kasi dumating ang masamang panahon na ito, ay abala si First Lady sa mga gawain para sa ating mga kababayan. So naisip po natin itong ipabatid. Patingin. Lagi ka may picture eh. May picture ka pagka sa mga Duterte eh. Oy, ba't ngayon wala kang picture? Ito po, papakita ko sa inyo. Ito po si First Lady kahapon, nandito siya sa ganito. Si First Lady nung isang araw, nandito siya sa ganito. Namimigay po siya ng ganyan. Wala kang may pakita eh. Puta, kalokohan niya. Pagka Duterte, lagi kang may visual aid. Pero kapag kayong magandang ginagawa nila, wala. Bakit? Kasi wala naman talagang ginagawa yan. Ulul. Hindi na kami pinagloloko mga kupal kayo. Mga sinungaling kayo talaga. Sa ating mga kababayan dahil bago nga po dumating itong malakas na bagyo kahapon, ay nagkakaroon na po at gumagawa na po ng aksyon ang ating First Lady. Kabilang na dito yung pamamahagi ng rice assistance sa mga senior citizen. Putang ina mo. Hindi. Trabaho ng gobyerno yun, tsaka hindi nyo pera yun. Hindi nyo pera yun. Pera ng taong bayan yun.
Hindi yung galing sa savings ninyo. Hayop kayo. Nakaw nga kayo ng nakaw eh. Hindi nyo man lang bawasan yung nakaw nyo. Buti pa si Robin Hood pag nagnakaw. Binibigay sa ano? Binibigay sa tao. Kayo hindi. Sa Negros Occidental. At may bagyo man o walang bagyo, nakikita po natin ang pagtulong ng ating First Lady sa pamamagitan ng Love for All. At nais lamang... Sa utang na loob namin yun. Alam mo, Claire Castro, simple lang. Sa oras ng kagipitan ng mga Pilipino, sa oras ng problema, at sa oras ng mga ganitong sama ng nangyayari sa mga Pilipino, ang ini-expect namin, kahit naman papaano, yung ipakita ninyo na nagmamalasakit kayo sa amin. Hindi yung puro sarili nyo lang. So parang sinasabi nyo, karapatan naman ni ano yan? Karapatan naman ng unang ginang yan na i-celebrate yung birthday niya. Oo naman, karapatan naman niya talaga yun. Pero sana lang, huwag nyo nang masyadong i-rub sa mga mukha namin. Huwag nyo na masyadong ikis-kis sa mga mukha namin na habang kami binabaha, habang kami hirap na hirap, ang sasarap ng buhay ninyo. Huwag naman ganun. Huwag naman kayong kakain ng sobrang sarap para habang yung mga kababayan ninyo hirap na hirap. Kasi nung panahon ni Pangulong Duterte, laging kinukwento to ni Dr. Lorin Badoy. Pag nag-i-invite daw sila ng bisita sa Malacanang, ang pinapakain niya munggo at saka bulad. Tapos sasabihin nila, ito lang pagkain sir. Bakit? Ano pag gusto ninyo? Yung mga kababayan nga natin hirap sa buhay, tapos magkakain tayo masarap. Nakakahiya naman yun. Tayo, ang sarap ng buhay, tapos yung pinagsisilbihan natin. Di ba rin ang kumain ng masarap yung pinagsisilbihan natin? Tapos kumain tayo ng hindi masarap, okay yun. O kaya, pag masarap ang kinakain natin, let's assure the people na masarap din yung mga kinakain nila. Hindi eh. Kaya ito lang pagkain natin. O kung ayaw nyo, magbaon kayo ng sarili ninyo. Hindi ako gagastos ng milyon-milyon para pakainin kayo ng steak kada magmi-meeting tayo. Tumigil kayo. Bago ang meeting man natin gabi, kasi gising si Pangulo sa gabi. Alas 9 man meeting natin, alas 10. Siguro naman kumain na kayo niyan. Huwag na kayo dito kumain, may mga sweldo naman kayo. May mga luto naman sa bahay ninyo. Kumain na kayo doon bago kayo magpunta rito, pwede? Ganun si Pangulong Duterte. Itong mga hayop na ito magbe-birthday party, magpapa-fashion show, magpapa-fireworks, magpapalipad pa ng rocket. Tapos walang makain yung mga kababayan mo, binabaha yung mga kababayan mo, tapos magse-celebrate ka ng birthday mo. Kapal naman ang mukha mo. Okay man lang yan kung normal na tao ka, kung hindi ka lingkod bayan. Pero lingkod bayan ka eh. O may pinagsisilbihan ka ng mga tao na nahihirapan sa ngayon. Pwede bang imubo mo na yan? Pwede bang, okay, i-private natin to? Pwede bang wag mo nang ipagyabang na ang sarap-sarap ng buhay ninyo habang mga Pilipino nalulunod sa baha? Pwede ba yun? Okay lang, sabi ko kasi, uminom ka ng lason ngayon, ma'am. Pukpukan mo ng tusukan mo ng pako yung mata mo, ipukpok mo hanggang tumago sa bungo mo. Wala kaming pakialam. Pero do it in your time. In your private time. Wag nyo nang don't rub it in our faces na naghihirap kayo, ang sarap ng buhay namin. Wag naman ganun. Putang na sobrang kadimonyohan na yung mga ganyan. Ipahatid ng birthday post na ito ang kahalagahan ng bawat araw at bawat taon na bigay ng Panginoon kahit Sinong Panginoon na naman yan, Claire? Na nagbigay ng panibagong araw at panahon dyan kay Lisa. Palagay ko hindi yan yung Panginoon sa langit. Sa impyerno man pupunta yan. So baka yung Panginoon sa impyerno nagbigay ng another life dyan. Kasi sabi niya, pagka namatay ito, hindi ko binigyan to ng panibagong buhay, namatay ito, puta magiging first lady sa impyerno to. Delikado ako. Delikado ang mga matitrete ng lahat ng mga first lady ni Lucifer. Sobrang kawatan ito. Ang kinin nilang impyerno. Kaya siguro pinapahaba ni Lucifer, ni Diablo, ang buhay ng mga buwakan ng ina nito. Kasi nga, pag napunta to sa impyerno, puta sila na magiging may-ari ng impyerno. So pag ikinumpara mo yung mga nagawa ni Lucifer sa buhay niya, sa nagawa nitong mga Marcos, mahihiya si Lucifer. Si Lucifer baka maging first honor sa kabutihang asal. Putsang ina pag nakikita ni Lucifer, tang inang tindi ng mga pamilya na to. Nakikita ni Lucifer yan sa impyerno, tang inang lupit. Ang lupit, putsang ina binati pa yung mga kababayan niya, mantakin mo binabaha na, putsang ina inasar niya pa. Ganito kademonyo mga to. Tang ina sobrang bait ko pa pala. Pag nakita nila na putang ina antindi talaga ng pamilya na to, nagnakaw na yung tatay, pinahihirapan ko na yung tatay dito, puta inulit pa. Di ba? Nakikita ni Lucifer yan eh. Kaya sabi nga ni Lucifer, putang ina delikado ito. Mas demonyo sa akin to. Pag ito napunta ng impyerno, putsang ina sigurado assistant na lang ako. Hayop talaga, no? Di ba? Mahihiya si Satanas sa sobrang sama ng loob ng ugali nyo. Alam ko, palagay ko nga si Satanas baka mag-alsabalutan na yan eh. Pag dumating ka dyan, alam niya, masisipan sa kapangyarihan. Kinuha nyo na yung kapangyarihang itim sa kanya. ano pang dilubyo o pagsubok ang kinakaharap natin. At doon sa post na yun, makikita po natin bago magtapos ay may mensaheng stay safe and dry. Yun ay simpleng pagpapakita ng... Di ba? Stay safe and dry. Putangin na mo. Ano stay safe and dry? Wala nang lahat ng parte ng bahay namin may tubig. Paano stay? Parang nangiinis pa nga eh. Yung stay safe, okay sana yun eh. Stay safe. Pero yung stay dry, gago, baha hanggang dibdib. Paano dry? Tarantado. Putangin na kayo tumungtong kasi ibabaw ng lamesa. Mas mataas pa sa lamesa yung tubig. Umabot na nga ng second floor yung tubig. Paano stay dry? Pukin ang ina mo. Tarantado ka talaga. Sabi mo na lang, stay safe mga bossing. Kasi grabe yung baha ngayon. Ingat kayo ha. Promise, ingat kayo. Oh, stay safe. Stay safe is enough. Pero yung stay dry, how can you stay dry kung hanggang liig yung baha? Out of touch talaga eh. How can you stay dry kung putang ina wala kang damit na naisalba? Putang ina yung rep nyo nga eh. Hinuhulugan nyo pa, sira na. Yung mga TV ninyo, tube type pa nga, putang ina yan. Hindi nga kayo makabili ng LCD natin na TV. Putang ina, nasira pa. Yung TV, matindi mga kababayan natin, yung TV na may pinto na gano'n, yung sinasara na gano'n na TV, hindi nga nila tinatapon yun eh. Para magmukhang magkaroon ng telebisyon yung bahay nila kahit luma-luma na yun. Itinatabi nila yun kasi para pag may puntang bisita, uy, may TV. Hindi ka mukhang hirap, di ba? Oh, buksan mo yung TV. Hindi, ano? Ano na yan? Pinareserve na namin yan. Gemma Blanco Flor, salamat sa'yo ha. Di ba lahat tayo ganyan eh. Putang ina yan, sanira ng bahay, tapos sasabihin mo stay dry. Abnormal ang putang ina, parang nang aasar pa eh.
Parang nakita mo na naduguan yung tao, tapos tatanungin mo pa, masakit? Di ba? Di ba? O, parang nakikita mo, yung tao, hindi pa kumakain. Tapos kakain ka ng hamburger sa harap nila. Tapos nakita mo yung bata, umiiyak ha. Umiiyak yung bata kasi naiinggit sa'yo, kasi ikaw kumakain ka hamburger. Tapos tinatawanan mo pa yung bata, ha? Ang sarap. Sarap, oh. Kumain ka na. Ano ulam nyo? Kumain ka. Wala pa yung pagkain. Mas sarap ng kain mo. Medyo, di ba, pag nakita mo, yung bata naiinggit na. Hindi na mapatahimik ng nanay. Kasi kumakain ka, tapos yung bata gutom na, gusto humingi ng pagkain sa'yo. Hindi naman kayo magkakilala. Siyempre, ikaw, medyo tatago mo naman konti yung pagkain mo. Kaya, huwag ka muna kumain. Kawawa naman yung bata. Pero puta siya hindi, nakatingin pa sa'yo. Kumakain. Sarap. Nye. Ganun yung ginagawa niya. Stay dry. Baha ang leeg, stay dry. Pukin na bobo ka. Nag-aral ka sa Amerika. Yumaman kayo ng ganyan. Putsang hindi nyo alam yung, yung empathy, sympathy, and the all. Pag-aalala para sa ating mga kababayan na nasa gitna ng masamang panahon. Ngunit sa mga nagdamdam sa post na ito, naiintindihan po namin ang inyong damdamin. Ngunit huwag po kayo mag-alala dahil tuloy-tuloy po ang pagtatrabaho at pagbibigay ng assistance at ayuda ng pamahalaan para sa ating mga kababayan na nakaranas ng hindi kanais-nais na trapiko, pagbaha, kahapon. At nais pa rin pong ipaalala ng ating First Lady na ang bawat buhay ay mahalaga. Bago yung buhay namin mahalaga, yung buhay nila hindi. Anong bawat buhay mahalaga? Bawat buhay ng mababait na tao sa mundo mahalaga, pero yung buhay ng mga putang ina magnanakaw na yan, walang halaga yan. Walang halaga yan. Dapat nga lahat yan mamatay na eh. Oo, dapat lahat yan maglaho na sa mundo eh. Maganda nga yung parang sa sa Avengers, yung biglang natutunaw, ganun. Biglang nagiging abo. Dapat ganun. Ano sinasabi mo bawat buhay mahalaga? Bawat buhay ng mga Pilipino mahalaga, pero lang yung mga buhay nyo. Walang halaga buhay nyo. Oo, Claire Castro, sabihin mo yan kay Bongbong tsaka kay Lisa, walang halaga buhay nila. Pag namatay mag-asawa na yun mamaya, maniwala ka, puta, street party yan sa buwan. Ayaw, hindi ko sila papatayin ha. Halimbawa lang, masobrahan sa singhot, ganun, atakin sa puso, ganyan. Pag namatay yung mga yan, sa natural na paraan, bigla-bigla, ay, sabi ko sa'yo, putang ina, tuwan-tuwa mga tao. Yung buhay ng mga normal na mga Pilipino na mga naghihirap ngayon, na galit sa korupsyon, yan, mahalaga. Pero yung buhay ninyo, mga salot kayo, walang halaga yan. Mas importante pa buhay ng mga daga sa kanal kaysa sa inyo. Oo, lahat kayo. Oo, putang ina ninyo, walang halaga ang mga buhay ninyo. Ayaw lang kayong sunduin ni Lucifer. Kasi nga, putsang ina, pag nangamatay kayo lahat, putsa kukurakutin nyo pati pera ng impyerno. Mga hayop kayo, ganun ang gagawin ninyo. Kaya takot na takot si Lucifer na mamatay kayo lahat, kaya buhay pa kayo. Kundi ang bawat araw natin na nasisilayan natin ang biyaya ng may kapal. So muli, sa mga na-offend or sumama ang kanilang damdamin sa pag-post na to, walang ibig na ipahiwatig na negatibo ang ating First Lady, kundi Positibo yung First Lady. Hindi ba siya negative? Positive. Positive. para ipabatid lang na ang isang kaarawan habang tayo ay nabubuhay ay mahalaga. Kami yun, sa amin. Wag yung buhay namin, yan pwede namin i-celebrate, pero yung buhay nyo hindi sineselebrate yan. I-celebrate kayo pag namatay kayo. Tingnan nyo nangyari doon sa vlogger nyo. Adrian Cuadros, di ba? From Peru, mabuhay ka. Tingnan mo yung nangyari doon sa vlogger ninyo nung namatay. Putang ina, walang nakiramay. Ang nakiramay kayo lang mga demonyo. Lahat ng tao tuwan-tuwa. Paano? Putang ina, magnanakaw din. Durog na durog ba? Ha? Durog na durog ba mga bossing? Ito, iyan natin, pakinggan natin itong ano na to. Itong balitang ito, putang ina kung gaano ka-demonyo itong mga hayop na ito. Sabi ko nga sa inyo, hindi ba? Kung si First Lady, habang bumabaha, lagpas tao, sinasabi na stay dry, ito naman kanyang asawa, putang ina niyan, wala ring patid sa pagsisinungaling. Maganda daw Pilipinas. Ang ayos-ayos daw ng Pilipinas, masarap ang buhay sa Pilipinas. Walang binaha, wala mga bossing. Pakinggan ninyo ang ano na to, statement ng presidente nating tulog. Mas madalas tulog kaysa gising. We're here in the MMDA at kakatapos lang ng briefing on the effects of the monsoon na nakikita natin kung ano yung naging epekto lalong-lalo na dito sa Metro Manila, sa National Capital Region. At sa ating nakuhang briefing ay nakita natin may mga lugar na talaga namang tinamaan pa rin ng baha, pero mas bawas na. Kung dati ay 2 stories ang baha, ngayon siguro hanggang tuhod na lang. Gago, di ba? Kung dati daw 2 stories, ngayon hanggang tuhod na lang. Gago. Tangina ang pinagsasabi mo. Paano hanggang tuhod? Bibigyan kita ng isang balita, Bongbong, putang ina mo, napakasinungaling mo talaga. Bibigyan kita ng isang balita. Wait lang ito papakita ko sa inyo. Itong balitang ito. Patay ay sa lalaki matapos atakihin sa puso at mahulog sa baha sa Caloocan. Saksi, si Jonathan Nandal. Isang lalaki patay matapos atakihin sa puso at mahulog sa baha. Gaano kataas yung baha? Hanggang tuhod. Isinakay sa upuan para ma-rescue sa baha ang isang lalaking natagpuan nilang nakalubog sa tubig na walang malay. Sa bigat ng biktima na tila pinasok nila ng tubig ang katawan. 10 lalaki na ang nagtulong-tulong magbuhat. Pero pahirapan ng rescue. Ayan nakita nyo? Hanggang tuhod ba yung bewang yan? Normal lang ito Oo, dyan sa Maynila hanggang 2nd floor. Sa Quezon City, puta, Rumaragasa. Sa Cavite, ganun din. Sa Bulacan, ganun din. Tapos sasabihin niya, hanggang tuhod. Lagpas tuhod dyan, boss. Putang ina ka. Akin, isang video lang to. Pag tinignan nyo yung marami pang mga videos, puta, grabe ang baha. Ito kasi may namatay. Sino may kasalanan yan? Yung crispy pata? Ganon? Sa lubong sa Rumaragas ang baha ang direksyon. Hanggang tuhod.
Tapos, may hanggang tuhod bang bewang? Asan tuhod mo sa bewang? Sabi ko nga sa inyo sinasabi niya hanggang tuhod, tuhod na higante. Pinapalabas. Pagdating ng rescue boat ng Barangay 32 Caloocan, inilipat na ang biktima. Inabot pa ng kalahating Sinong nagtutulong-tulong para sakipin ito? Yung EDCA site? Wala. Walang EDCA site, mga bossing. Wala kang nakitang kano na tumutulong dito. Meron tumulong ng mga taga-gobyerno? Wala. Sino nagtulong-tulong? Yung magkakapitbahay. Imbis na iligtas namin yung mga sarili namin, nagliligtas pa kami ng ibang tao. Para lang kahit papaano maisalba namin yung buhay ng mamang ito. Isinakay sa bangka, oh. At gaano katagal bago nila naidala sa ospital? oras bago ito nakarating sa ospital. Kalahating oras bago nakarating sa ospital. Puta, dati ang ambulansya nasa lupa. Ngayon puta yung ambulansya, sila na yung driver nasa bangka. Hindi kayo nahihiya niyan, Bongbong? Habang putang ina niyan sisinungaling kayo sa maraming tao, nakikita ng mga Pilipino yung mga ganitong balita social media. Wala kayong Facebook? Mga hayop kayo? Pero hindi na siya umabot ng buhay. Nagdadala O, nasan yung 911 ni Torre? Sabi ni Torre, pag tumawag ka 911, 5 minutes lang daw, may responde na. Kaya wala responde, sila nagrespondihan. Ganito kawawa mga Pilipino, kami nagbabayanihan, kami nagtutulungan, may tulong sa gobyerno, wala. Tangin na, asarin ka pa, stay dry, stay safe. Oh, birthday ko na. Birthday ko ngayon, kaya magre-relax ako. No stress, no stress. Diba? I-reiterate mo pa na no stress. Habang yung mga kababayan mo nalulunod sa baha, no stress. Ang ina nyo. Mga iroy kayo. Mga yawa kayo. Oh, ayan ang nangyayari sa atin, patay. Oh, tapos sasabihin ni Bongbong, yung ba hanggang tuhod? Yung iba, hindi na nabaha. At ang isa pang bagay dyan ay mas mabilis na ang paglabas ng tubig. At kung Ano, kita mo yung mga nasa likod niya habang nagsisinong. Ito kasi ang problema kay Bongbong Marcos eh. Mabait man si Bongbong, naniniwala ako dun. Sobrang bait nga ni Bongbong, antanga na eh. Mantangin mo, sasabihin ng mga kasamahan niya, itong mga nasa likod niya na mga gunggong. Sir, okay tayo. Huwag ka magalala. Okay. Kamusta Pilipinas? May bagyo? Okay tayo, boss. Safe ang mga tao. Wala namatay. Mabilis mo mawala yung baha. Kaya bumaha ngayon. Pag hinto ng ulan, 1 minute lang, ubus na. Wala na. Ang bilis. At saka, sir, dati, hanggang bubong. Ngayon, hanggang tuhod na lang. Ang bilis. At talaga, oo. Ayos, boss, ayos. Kita nga yan. Walang due diligence yan. O sige, sure ka ha? Sure kayo. Okay, wala tayong problema ha? Wala po sir, maganda Pilipinas. Mas mayaman tayo kaysa Singapore. Totoo ba? Oo, ano ka ba? Okay, sige. Pupunta siya sa mic, magsasalita siya. Kaya hindi nahihiya to eh. Pinifeed siya ng wrong information. Pero dahil bobo siya, maniniwala siya sa information na yun, wala siyang due diligence. Bukas ka lang ng Facebook. Bongbong, putang ina, makikita mo doon. Ang dami nagrereklamo. Baha sa amin, baha sa amin, baha sa amin. Tapos sasabihin mo na yun, dati hanggang bubong, hanggang tuhod na lang. Tapos, ang kagandahan nito, mabilis nawawala yung baha. Hindi katulad dati. Dati ilang araw, bago mawala. Ngayon, saglit lang, wala na. We are doing a good job. Gago, di ba? Ang inang ganito katanga ito. Ako naniniwala talaga ako sa sobrang bobo ni Bongbong ha. Kasi tinawag siya ni Christian Esguerra na tanga, galit na galit yung mga vlogger niya. Ni Bongbong eh. Sabi ko nga napakalinyan pa nga ni Christian Esguerra, tinawag lang to na tanga. Ang tawag ko rito inutil eh. Sa sobrang inutil nito, tamad at bobo nito. Kung ano yung sabihin sa kanya, finifeed siya ng wrong information dahil nga bobo siya. Ito si Vince Dizon, itong mga nasa likod niya, binibigyan siya ng mga, sir, okay tayo sir. Wala tayong problema, maganda, ayos ang lagay natin, huwag kayong magalala. Yun din ang sasabihin niya sa tao, pero kaya nagagalit yung tao sa kanya, nagugulat siya. Maganda naman ang Pilipinas, sabi niyo, bakit negative 27 ako? Oh, kaya negative 27 ka sa kabila ng sa pagkakaalam mo maayos ang Pilipinas. Tamad ka kasi. Hindi mo sine-check, di ka bumababa sa mga tao, tamad ka. Di ba nahalata nagpunta ka ng Cebu, walang sumalubong sa'yo? Nagpunta ka ng Davao kahit isa, walang umano sa'yo. Putsang ina, walang sumalubong sa'yo, pinagmumura ka pa. Si Claire Castro nagpunta kayo ng Canada, layo na nun, Canada, nakarating pa rin yung katarantaduhan nyo, pinagmumura kayo doon. Di ka nahihiya niyan. Gumising ka, Bongbong. Gumising ka, pag binigyan ka ng report, yung papel na hawak mo, putang ina, huwag kang maniwala basta-basta dyan. Huwag ka maniwala basta-basta dyan. Lumabas ka sa sarili mo, ikaw mismo mag-imbestiga sa sarili mo, alamin mo, chino-joke time ka ba ng mga tao mo? Kasi gino-joke time ka, Bongbong, mantakin mo, hindi ka nahihiya na magsabi ng ganyan habang nalulunod yung mga tao sa baha. Kasi nga, tamad ka. Tamad ka. Wala kang effort na ginagawa to counter-check or to at least check kung tama ba yung data na binibigay sa'yo. Ganyan ang mga bobo eh. Ganyan yung mga bobo. Hindi na nag-e-effort yan. Oo, mabilis magtiwala ang mga bobo. Noong panahon ni Pangulong Duterte, hindi mo siya maloloko. Pag binigyan ni Bongo ng papel si Pangulong Duterte, kahit 2 dangkal daw yun, babasahin ni Pangulo isa-isa yun. Ganun yun. At saka pag sinabi nung tao niya na, okay, katulad si Terry Ridon, tao ni Pangulong Duterte no. O anong ginawa ni Pangulong Duterte? O putang ina ka, pasyal ka ng pasyal. Wala kang ilang buwan ka pa lang, pasyal ka na ng pasyal, puta tanggal ka. Ganun si Pangulong Duterte noon, talagang siya mismo ang umaalam kung totoo ba tong data na to, totoo ba tong datos na to, dinoloko niyo lang ako. Ito si Bongbong, engot to, kaya ganyan, nabobola siya ng mga tao niya. Kung dati, mag-aantay ang tao ng 2-3 araw bago mawala yung baha. Ngayon, wala pang isang araw, wala na. At sa loob ng 5 oras, 201 millimeters. Ito ay katumbas ng 44% na bumagsak itong tubig ito in 5 hours. This is 44% of the water, the rain that fell during Typhoon Ondoy over a period of 24 hours. So 1/2 of the water volume that fell for 24 hours in Typhoon Ondoy, this time Pwede naman kasi ganun eh. Sabihin mo Bongbong, sobrang dami talaga ng tubig. May mga flood control mitigation plan man tayo, pero talagang kailangan na talaga nating i-improve. Kasi sa climate change, sobra-sobra na talaga yung ulan pagka umulan dito sa atin, yun ang problema natin. So kailangan talaga may gawin tayong paraan. Pero yung parang ipagmalaki mo na, sobrang dami. Yung gina-justify mo yung dami ng tubig dahil ang dami nung yung taas ng baha dahil ang dami ng tubig. Naintindihan man namin, hindi naman kami nalulungkot kung bumaba sa totoo lang. Matagal lang bumaba sa Pilipinas. Kaya lang kasi, okay man lang sa amin na bumaha. Okay man lang sa amin na hindi kinaya ng flood control project yung baha. Sumobra talaga dami ng tubig na bumuhos. Maintindihan namin yun eh.
Pero yung putang ina, alam namin ninanakaw nyo yung pera. Tapos binabaha kami ng ganito. Kahit mababa lang yung baha, magagalit kami. Bakit? Kasi putang ina, alam namin na ninanakaw nyo yung pera na para sa baha. Kaya kami binabaha dahil sa pagnanakaw nyo. Yun ang punto dito. Hindi naman dahil madaming tumulong tubig, hindi kinaya ng malaking flood control natin. Yung dam, nag-release ng tubig dahil puno na. Naintindihan naman ng taong bayan yan. Noon pa naman namin nararanasan yan. Hindi naman ngayon lang nagbaha sa Pilipinas. Noon nagbabaha na. Pero noon kasi, alam namin hindi ninanakaw yung pera. Putya ngayon, alam namin ninanakaw nyo yung pera eh. Kaya konting baha lang, gigil na talaga kami. So sabihin nyo na lang. Sabihin nyo na lang siguro na sobrang dami ng tubig, pasensya na. Hindi natin yun makokontrol. So focus tayo dun sa kaya natin kontrolin. Na yung mga kababayan natin ay mabigyan natin ng tulong. Tapos siguro in the future kailangan na nating mas kung yung mga flood control plans natin ganito siguro mas kailangan nating i-expand kasi nga iba na ang panahon ngayon. Yung ulan ngayon grabe na. Hindi natin nararanasan yung ganito katinding ulan noon pero siguro nga dahil sa climate change kaya siguro ganito nangyayari sa atin, bla bla bla. So ngayon ang gagawin natin, i-improve natin. Rest assured na sa mga susunod na may mga ganito hindi man natin mapigilan, at least hindi na ganoon ka-damaging yung baha. Di ba dapat ganoon, Bongbong? Hindi yung putyang ina niyan parang ang ganda-ganda ng mga proyekto nyo, ang ganda-ganda ng nangyayari sa Pilipinas, parang wala tayong kaproblema. Hayop kayo. Within 5 hours, 44% of that. So it was 201 millimeters that fell in 5 hours, and that is yan ang ating ngayon na hinaharap dahil nga sa climate change, dahil yung mundo was special, was unusual. Now this is a little bit becoming a little bit like the new normal. A little bit like the new normal. So parang sinasabi niya, masanay na kayo. Mangyayari ulit to. Di ba? Kung ako presidente, sasabihin ko, gagawin kong lahat ng aking makakaya para hindi na mangyari ito. Gagawa pa kami ng mas marami pang mga plano para talagang yung tubig mabilis mawala. Bahain man tayo, talagang hindi na ganun ka-damaging. Wala namang bansa ang kayang pigilan ang force of nature. Wala. Kahit America, first world country, hindi nila kayang pigilan yung mother nature. Pagka yan ang talagang gumante, hindi nila mapipigilan yan. Pero gagawin natin ang lahat ng paraan para hindi tayo masyadong maapektuhan. Nakikita natin, may mga studies na lately ganito kalakas bumusang ulan. Anong naging problema natin? Na-overwhelm yung mga flood control natin. So mas lalakihan natin yung mga flood control. Yung mga tao sa mga low-lying areas, ililikas na natin. Gagawa tayo ng pabahay para hindi na sila dun tumira at hindi na sila maapektuhan ng mga baha. Ganun ang gagawin natin. Kailangan tayo mag-adjust, hindi yung bagyo mag-a-adjust sa atin. Dapat ganun eh. Tanginang presidente to, bobo. Kita natin na maganda naman na naging epekto, patuloy yung ating dredging, yung ating mga pininspeksyon, yung pinalaki natin na Maganda yung mga epekto. Magsasalita ka na maganda yung epekto sa panahon na kasagsagan ng panahon na naghihirap yung mga kababayan mo. Magandang epekto. Baka maganda epekto ng binabatak mo. Baka maganda epekto ng kung ano man ang sinisinghot at iniinom ninyo. Ganda items. Pero po siya yung tao ganyan, may namamatay, tapos sasabihin mo maganda epekto. Tarantado talaga, sinungaling. Putang ina, kaya pala si Claire Castro hindi niya pa tinatanggal hanggang ngayon. Pareha sila sinungaling. Drainage systems, naglagay tayo ng malalaking tubo. Kung maalala ninyo, meron tayong mga pinuntahan na pinalitan. Yung mga, after World War II pa yung mga drainage na ginawa, ay pinalitan natin yung maliliit na concrete na tubo, ay pinalitan natin yung mga na mas malaki na tubo para mas mabilis ang paglabas ang pagdaloy ng tubig. Pati na yung mga pumping station natin, we have 73 pumping stations that are all of them are functioning now. Marami doon ay hindi pa nakapag-function, hindi minsan. Risa Aquino, salamat sa iyo sa iyong tulong sa channel natin. Mabuhay ka. Hindi pa gumana yun. Yung mga iba dyan, ngayon, napapaandar na natin lahat. At patuloy pa rin ang ating dredging, patuloy pa rin ang ating pagbomba. Ang pumping station, meron pa tayo yung mobile na pumping equipment. Patuloy pa rin mga bossing, patuloy pa rin ang ating pagnanakaw, patuloy pa rin ang ating pangungurakot, patuloy pa rin ang ating pangungulimbat. Sa pera ng tao ba, hindi po tayo humihinto. Saklap. Ang sakit. Ang sakit, besh. Hindi sila humihinto, patuloy pa rin. We have 11 of those, I believe, that we are also using. Ang tinamaan dito ay 4,700 barangays, 1.7 million families. We have 4,700 barangay. Puta, saan ka makakita? Okay tayo. Tinamaan 4,700 na barangay. Libo-libong pamilya, tinamaan, okay tayo. Ano sinasabi niya okay tayo. Pero nire-report niya rito, 4,000 na barangay. Ganito karaming pamilya. Okay tayo. Okay. Gago, di ba? unfortunately already 27 casualties and 27 casualties. Okay tayo. May 27 namatay. At least hindi 28, 27 lang. Okay tayo. 17 who are injured. So you can see that the effects of the monsoon has been widespread and severe in terms of its effect. And so moving forward, what we are looking at is meron tayong na-identify, meron na may tumulong sa atin na galing Netherlands na tinuruan tayo at pinag-aralan kung saan pa. Sis, ulul! Si Inday Sara gumawa niyan. Tanginan to si Bongbong, napakasinungaling credit grabber talagang puta. Ang Davao City, meron silang flood control plan. Alam yung ginawa ng Davao City? Nag-invite sila ng mga engineers dyan sa the Netherlands. Kasi ang the Netherlands, mga bossing, geographically, swamp yan. Swamp ang Netherlands. Mas mababa ang Netherlands sa dagat. Below sea level ang Netherlands, mga bossing. So, kapag high tide, kapag umulan, lulubog talaga yan. Dating swamp yan, as in, lubog yan sa tubig, yung lugar na yan. Pero ang ginawa ng mga magagaling na engineers sa Netherlands, gumawa sila ng napakaraming mga water gate, ganyan, tapos mga spillway, floodway, Rizalin, Calderon. Rizalin, Siran, Calderon, mabuhay. Good morning, bossy, pangkape, malamig na panahon. Oo nga, Netherlands, ang galing ng engineering nila kasi galing ako Netherlands eh. Nagpunta ako The Hague, Rotterdam, Amsterdam. Nagpunta ako doon, ang lalaki ng kanilang mga daanan ng tubig doon. Kapag umulan, meron silang mga gate na sumasara na ganyan. Mapipigilan
yung pagpasok ng tubig. Tapos pag may tubig, ibubuksan naman nila, ibubomba nila yung tubig palabas ng dagat. Basta napakaganda ng engineering plan, flood control. Alam niyo sa Netherlands, kaya kung magugulat kayo yung nilalakaran niyo doon, mga brick road. Tapos yung ano doon, yung di ba yung ang tawag nila sidewalk. Yung sidewalk sa atin diretso, di ba? Yung sidewalk nila medyo nakatabingi na ganyan. Para pag umulan, lahat ng tubig pupunta doon sa maliit na kanal, papunta doon sa kung saan man dapat pumunta ang tubig ulan. Ganun dyan sa Netherlands. Dito sa BGC, meron silang napakalaking ano dyan, parang imbakan ng tubig dyan. Kaya walang baha sa BGC. Hinihigop, nilalagay doon sa isang malaking imbakan ng tubig. Tapos, yun yung mga pinandidilig nila sa mga halaman dyan sa BGC. Ganyan, panlinis ng kalsada. Ganyan, may proyekto na ganyan kagagaling mga Cayetano. Tapos ngayon, putsang ina niyan. Sinasabi niya na may mga pinapunta silang mga taga-Netherlands. Gago, sila Inday Sara ang nagpapunta ng mga taga-Netherlands sa Davao kasi nga meron silang master plan ng flood control sa Davao. Hindi nyo pinondohan eh. Hindi nyo nga ginawa. Yun nga yung sinasabi nito ni Vince Dizon na matagal na palang in place itong main project ng flood control ng Davao. Hindi lang pinupondohan ng gobyerno. Nagpunta yung mga taga-Netherlands sa Davao para pag-aralan. Paanong hindi nababahain yung Davao. Yun yung sinasabi ni Inday Sara noon na matagal niya na kwento. Nasa Amsterdam kami, kinuwento na ni Inday Sara sa amin yun. Nung magkakasama kami doon sa Dahig na may mga pinapunta sila ng mga taga-Netherlands. So ngayon yun yung sinasabi niya, meron mga taga-Netherlands na nagpunta sa atin. Gago. Tangina mo, nagpunta yan nung kay Inday Sara sa Davao. Hindi sa'yo yun. Inagaw mo na naman ha. Yung lahat na lang, inakaw mo. Ano pa yung mga iba't pwede natin gawin, and those are to na maghuhukay tayo sa ilalim ng mga existing na facilities. Halimbawa, yung mga football field, yung mga open fields, yung mga kahit may building pwede na mahukayan yun. And they have already identified 30 sites, some of which are in Raja Sulaiman, Rizal Memorial, Camp Aguinaldo. Para sa ilalim lahat ito. Hindi huhukayan ito tapos i-restore naman kung ano yung nandun dati sa Camp Aguinaldo, sa UST. At ang natapos na, kaya meron na tayong 30 na sites na pwede nating gamitin para dito sa mga cistern. At inaantay na lang natin yung detailed engineering at kapag Ayun na, nakawin nyo na naman yan. which will be finished when Gago, yung hukay na lang sa libingan ng tatay mo, doon nakita ko lahat ng tubig para malunod siya. Oo, yung libingan ng tatay niya, yung ilalim nun, putang ina, pwede ka mag-party. Doon natin ilagay yung tubig. within this month matatapos na yung detailed engineering. Pag natapos na yung detailed engineering, titignan namin, ipaprioritize na namin, sisimulan na namin ang paghukay. We are already at present time conferring and speaking to the areas kung sino man ang namamahala doon sa mga area na yun na pumayag sila para hukayin nga yung kanilang lugar. And we are also looking at the continuing upgrading of, for example, of the seawalls, of all the other detailed management of the floodwaters, and that is what we are trying to do. And not only in the initial briefing, doon sa mga kuhukayo natin, nalalagyan nga natin ng kung saan natin ipunin yung tubig, pinasabi ko pag-aralan natin na imbes na itapon yung tubig sa dagat, ay sana makahanap tayo ng sistema, gagawa tayo ng sistema para kung ano man yung nakolekta na tubig ay magamit din. Magamit for household use, magamit para sa magamit for industrial purposes, magamit for irrigation, whatever uses that we can find for it. Ang ina mo, Bongbong, ngayon nagpaplano ka pa din. Matatapos na yung termino mo, nagpaplano ka pa rin. Kung sana ginawa mo yan nung unang upo mo pa lang, di sana tapos na ngayon yan. Tangina nyo kasi puro nakaw ngayon, nakaw dito, nakaw dito, amin yan, amin to. Lahat puro kam-kam eh. Kaya wala kayong nagawa sa loob ng 4 na taon. So in your on your 5th year, matatapos ka na, doon ka pala nagpaplano gumawa ng ganito. Kung may ganyan talaga tayo, noon pa sana. Wala eh. Inunan ninyo yung mga bulsa ninyo eh. Para hindi naman masayang dahil nakakapanghinayang, makita natin, nakapagkolekta tayo ng napakarami na tubig, na fresh water, tatapon lang natin sa dagat, kaya kailangan. Ako, inumin mo. Painom mo sa mga anak mo para may magawa kayong mabuti sa kapwa ninyo. Ang hihinayang ka pala eh. Kailangan natin yan. There is an interesting statistic here that the 201.7 millimeters na bumagsak na tubig na ulan ay katumbas ng halos 50,000 na Olympic size na swimming pool. Kaya you can just para to consider. Naman pala tuwan-tuwa siya, nagsiswimming yung mga tao sa baha eh. So maganda daw yun, maganda yung pagbabaha. At least may swimming pool kayo. Wala kayong swimming pool, di ba? At least mayroon na kayong ilang Olympic size sa swimming pool, very good. Nakapaligo na kayo, nabasa pa mga gamit nyo, pati mga gamit nyo naligo. Di ba? To be able to conceive or to be able to have an image for yourselves kung gaano karami yan, it is 50,000, the equivalent of 50,000 50-meter swimming pools that yung nakikita natin sa... Ganun ka taratado. Pero bilib din ako kay Bongbong kasi lagi niyang nakikita yung positibo dun sa negatibo nangyayari sa mga Pilipino. Para sa kanya talaga yung mga paghihirap nyo ay learning experience. Yung mga paghihirap ninyo ay there's always a good thing about it. Hindi naman lahat siya nakakasama. Kaya nga sabi ni Claire, yung pagbabaha ngayon, nakakatulong yan sa mga magsasaka natin. So kung merong mga nalulungkot na mga Pilipino dahil sa baha, meron din naman mga masaya. Gago, di ba? Gago talaga, putang ina, napakabobobo. Napakabobobo. So parang sinasabi niya na, di ba, nakakabuti naman dito kahit nakasama sa'yo, maging masaya ka na lang. Putang ina, mga gago na ito, mga inutil talaga. Hayop kayo talaga, tang ina yan. Sabi ko nga, hayop. Alam mo, dapat may inis kayo, pero matatawa ka na lang eh. May mga ganito palang tao talaga. Akala ko, putang ina, nilipol na ni Jesus lahat ng mga masasamang tao, putang ina, may natira pa. Lahat po siya palagay ko sa buong mundo, wala na masamang tao dito na lang sa Pilipinas, nagsama-sama. Kanya nakawawa naman tayo, no? Hindi na tayo umunlad. Sa Rizal Memorial at sa mga ibang lugar, 50,000 of those size pools, the water that is contained in that was what fell in the past few days. So these are the things that we are doing. We will continue to dredge. Hindi naman titigil yan. Some of the pumping stations. So, yabang, no? Ang yabang, no? Parang hindi man lang siya nalulungkot. Si Pangulong Duterte, mayor lang siya. Mayor si Pangulong Duterte ng Davao. Nung nagpunta siya sa Yolanda, sa may lugar kung saan nasalanta ng Yolanda, ang lungkot niya talaga. Umiyak pa siya. Sabi niya, God must have been somewhere while this is happening to us. Siguro baka hindi siya nakatingin sa atin. Grabe ang inabot ng mga kababayan natin dito. Ramdam na ramdam mo, si Pangulong Duterte, mayor pa lang siya noon, ramdam na ramdam mo na talagang ang lungkot-lungkot niya. Bakit sinapit yun ng mga kababayan niya? Si Bongbong ang yabang. Proud na proud siya sa mga proyekto nila. Kahit naman nakikita nila na karamihan sa mga tao
na apektado ng baha, talagang naghihirap sa buhay. Proud na proud siya. Ipagpapatuloy daw nila yung kanilang mga ginagawa. Lahat ng mga ginagawa nila, pagpapatuloy nila. Napakaganda, ganito ang proyekto natin. May rocket tayo. Lahat yan, yung mga tubig na yan, iipunin natin yan. Gagamitin natin sa ganito. Huwag kayong mag-alala. Putang ina, ganun siya. Ganun katindi itong hayop na ito. Maniwala kayo, tangina niyan. Sabi ko nga sa iyo, kung ako, ganito inaabot ng mga kababayan ko, wala akong kapal ng mukha na magyayabang-yabang pa dito. Proud na proud pa yung mga nasa likod niya na parang ang ganda ng ginagawa nila sa Pilipinas. Si John Vic Rimulya, tuwan-tuwa, putang ina, poging-pogi, nagbabarilan mga estudyante. Itong MMDA, putang ina niyan, yung EDSA, hindi na nawala yung traffic. Ito si Vince Dizon, lahat ng mga construction yung pinagagawa dyan sa EDSA, bilyon-bilyon, sira. Ito naman si Recto, wala namang ginawa kundi taasan ng buwis. Pukin ng ina, mga salot yan. Mga salot, hayop na yan. Stop operating because there is no more water to pump out. But of course, they will stay on station at pagka tumuloy pa yung ulan, then we will continue to do what we had started to do this time. So, there is still a lot of work that needs to be done, but with the effects that we have seen, because after all, if we look at the beginnings of the water management that we have done, this is the effect of the work of the last 6-7 months na nakita natin na nakabawas kaagad. Di ba? Ang ganda na nangyayari sa Pilipinas. So, may problema kayo, baka sa inyo, swerte nyo pa. Swerte pa kayo, ganyan lang. Kung hindi kami nagtatrabaho, putang ina, patay na kayo lahat ngayon. Mabuti na lang, masipag kami. Kasi kung hindi kami masipag, wala na. Oo, so kung buhay pa kayo ngayon, kahit binaha kayo, magpasalamat kayo sa amin. Dahil kung hindi kami nagtrabaho, patay na kayo lahat ngayon. Ganun yung sinasabi niya Di ba? Ay nako. Anyways, palakpakan natin ang ating mga sarili. Nakabawi na naman tayo ng bahagya sa mga taga-gobyerno. Kahit paano namura natin sila, okay lang. Ano silang ginagawa masama? Buti sana kayo, mga mabuting ginawa itong mga hindot na ito. Wala naman. Di ba? Wala. Hindi, wag sabi nito, ang hirap mong mahalin, Pilipinas kung mahal. Hindi, panatilihin niyo yung inyong pagmamahal sa bayan. Yung mga politiko, wag niyong mahalin. Pero yung bayan ninyo, wag niyong tigilan ng pagmamahal. Katulad ng ginagawa natin, wala tayong pakin kung sinong presidente, kung sinong kalyado ng presidente, kung sikat to, hindi yan. Ang importante yung bayang Pilipinas. Pinapangako ko to sa inyo, mga bossing, na kapag si Inday Sara nang nakaupo na presidente, pipilitin ko, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya para gisingin sila araw-araw. Pag nakikita natin na may mali silang ginagawa, because no one's perfect, nobody's perfect, may makita tayong mali nilang ginagawa, i-ano natin sila, i-call out natin sila. Pero pag nakita naman natin na maganda yung ginagawa nila, i-highlight natin yan. Ba't hindi tayo magkikibit balikat at hindi tayo magtatanggol sa mga maling ginagawa ng mga nasa gobyerno? Because nilagay natin sila dyan for a reason. Main reason bakit natin sila nilagay dyan is para matulungan tayo na umangat ang buhay natin, matulungan tayo ng mga yan na gumanda ang estado ng buhay at ng bayan natin. Kung kahit sino pang presidente yan, pero wala namang vision para sa bayan, kahit sino pang presidente yan, pero nagpapalaki lang ng bayag yan, kahit sino mang presidente yan, pero tinutulugan yung problema ng mamamayan, kaaway tayo niyan. Aawayin natin yan kahit sino pa yan. Duterte yan, Robredo yan, ano yan, Aquino yan, kahit sino pa. O ang umupo dyan at nakita natin na walang silbi, aawayin natin yan. Kasi ang